Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pali-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ng ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 351 hanggang 380. Kabanata 351. Teka, anong ibig mong sabihin? Nagulat si James sa revelasyon. Nagulat din si Emperor sa kanyang reaksyon at agad na sumagot, mukhang hindi mo pa masyadong alam ito. Ayoko, kaya sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Secret lang. Mas mabuting hayaang magsinungaling ang mga natutulog na aso. Walang magandang lalabas sa pagkakaroon ng impormasyong ito. Nagpasya si Thomas na umalis sa Cadence at hindi na bahagi ng 4 great families, kaya hindi ka na miyembro ng Cadence. Mabuti kung hindi mo na idamay pa ang iyong sarili sa mga bagay na ito. Sinaman ng tingin ni James si Emperor. Bagamat hindi si Emperor ang may pananagutan sa dernis ng mga Cadence, tiyak na hawak niya ang hindi maliit na halaga ng impormasyon ng tagaloob. James glared venomously, at sa susunod na sandali, siya struck. Lumapit siya kay Emperor, at dumampi ang kanyang pilak na karayom sa carotid artery sa kanyang leeg. Nawala ang kulay ng mukha ng emperador sa banta. Anong ginagawa mo, James? Patayin mo ako. Sa tingin mo ba makakaalis ka sa lugar na ito kung papatayin mo ako? Walang pakialam na tuya si Emperor. Tok, ano ang mga detalye? Kung masyado kang curious, bakit hindi mo alamin ang sarili mo? Ang emperador ay patuloy na tumugon ng malabo. Hinayaan ni James na tumusok ang pilak na karayom sa kanyang balat. Kumalat ang sakit mula sa leeg ng emperador. Subukan at tingnan kung makakaalis ka sa lugar na ito ng buhay pagkatapos akong patayin. Sa tingin mo ba wala akong lakas ng loob para gawin ito? Kumukulo si James sa nakamamatay na galit. Kahit na walang kinalaman ang Emperor sa pagkamatay ng mga Cadence, tiyak na siya ay isang yaman ng impormasyon at malamang na siyang utak sa likod ng lahat. Gayunpaman, ang pagpatay kay Emperor ay mangangahulugan ng kaunting mapagkukunan ng impormasyon para kay James na gagawing mas mahirap imbestigahan ang mga bagay. Iniligpit ni James ang pilak na karayom. Sana walang kinalaman sa iyo ang pagkamatay ng pamilya ko. Kapag nalaman kong may kinalaman ka dito, sisiguraduhin kong papatayin kita kahit na ikaw ang pinuno ng 5 commander. Iniwan ni James ang banta na nakabitin sa ibabaw ng emperador at tumalikod para umalis. Malalaking butil ng pawis ang bumuhos sa noo ng emperor, gamulong sa kanyang mukha at nabasa ang kanyang damit pagkaalis ni James. Umalis si James sa mansyon ni Emperor at dumiretso sa Peace Mansion para hanapin ang Supreme Commander. Gayunpaman, hindi available ang Supreme Commander dahil bumibisita siya sa ibang bansa. Tinanggap siya ng Secretary General. Ang taong ito ay nakatayo sa tuktok ng kapangyarihan, at ang kanyang katayuan ay hindi mababa sa 5 commander. Mr. Hayes, kailan babalik ang Supreme Commander? Ang lalaking nakausap niya ay si Hogan Hayes. Siya ang kalihim ng kataas-taasang commander at isang figure na may malaking impluwensya sa kabisera. Black Dragon, puno na ang schedule ng Supreme Commander ngayong buwan, at natatakot ako na hindi na siya babalik sa capital pansamantala. Bakit hindi naaprubahan ang aking aplikasyon sa pagbibitiw? Tanong ni James. Hindi ito dapat pambata na desisyon, General. Itinago ko sa akin ang aplikasyon sa pagbibitiw at hindi ko pa naibibigay sa kataas-taasang commander. Nais kong bigyan ka ng pagkakataong magbago ng isip. Kailangan ka ng Southern Plains. Kailangan ka rin ng libu-libong tao sa Sol. Sana maaprubahan ang aplikasyon bukas. Sinabi ni James ang kanyang sasabihin, tumayo, at umalis. Pinanood siya ni Hogan na umalis. Hanggang sa umalis siya pagkatapos ay lumabas mula sa isa pang pinto ang isang lalaking nasa edad 50. Siya ay isang medyo chubby na lalaki na nakasuot ng kulay abong suit na may maayos na hairstyle at mukhang puno ng sigla. Sir, tawag ni Hogan. Mukhang talagang intensyon ng Black Dragon na magbitiw. Sir, hindi ko po inaasahan na siya mismo ang pupunta sa kapital.
Ano ang dapat nating gawin? Natahimik sandali ang kataas-taasang commander. Tapos, sabi niya, approve it. Mag-issue ng anunsyo bukas para ipaalam sa publiko. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Hogan. Sir, kailangan mong pag-isipang muli ito. Ito ay hindi lamang isang maliit na isyu. Ang pagbibitiw ng Black Dragon ay magdudulot ng kaguluhan sa publiko, at ang Southern Plains ay maaaring malagay sa state of emergency. Kanina ko pa hinihintay ang Black Dragon na dumating sa capital. Dahil sa wakas ay narito na siya, malamang na natuklasan niya ang ilang impormasyon at pumunta dito upang sundan ang kanyang mga lead. Ang mga puwersa sa kabisera ay nasa sobrang gulo. Ang gobyerno at oposisyon ay nahahati sa kanilang mga paksayon ng insular. Oras na para linisin natin ito. Sige, naiintindihan ko. Walang ibang sinabi si Hogan. Tumalikod siya para umalis at dumiretso sa Emperor's Mansion. Mansion ng Emperador. Isang lihim na silid. Inaprubahan ito ng commander. Mag-aanonsyo ako bukas na magbibitiw na ang Black Dragon. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Emperor. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at umaasang sinabi. Sa wakas, tingnan natin kung paano mo ako lalabanan ngayon, Black Dragon. Samantala, nakasmirk naman si James na lumabas ng secret room. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 352. Sumakay si James sa pribadong eroplano pabalik sa Kensington ng gabing iyon. Hating gabi na nang makarating siya sa bahay ni Thea. Buti na lang at dala niya ang susi ng bahay ngayon. Tahimik siyang pumasok sa bahay. Pagkapasok niya sa kwarto ay agad na bumukas ang mga ilaw. Nagulat si James at napasulyap kay Thea, na nakaupo sa kama at seryoso ang ekspresyon. Napakamot siya ng ulo at nagtanong, gising ka pa, mahal. Tingnan mo ang oras, saan ka nagpunta? Baka sa mukha niya ang sama ng loob ni Thea. Agad namang nag-excuse si James at nagmamadaling sumagot, nasa company ako. I'm late kasi the company is still trying to improve various systems and we had a meeting tonight, pasensya na po. Ipapaalam ko sa iyo sa susunod na mag-overtime ako. Bahagyang napawi ang galit ni Thea. James, oo. Wag na, wala lang. Tumalikod na si Thea at humiga sa kama. Gusto niyang ilabas ang hiwalayan ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Mula nang makilala niya ang misteryosong si Mr. Caden, buong magdamag na nasa isip niya ang mga salita nito. Buong gabi, naisipan niyang hiwalayan si James para pakasalan ang isa pang James. Gayunpaman, nagpapasalamat siya sa kabaitan ni James sa kanya. Kung wala siya, hindi niya mababawi ang kanyang hitsura. Alam ni James ang nasa isip niya. Sa kabila noon, hindi na niya ito pinilit pa. Paimpol siyang humiga at tumabi kay Thea na tulog. Lumipas ang gabi ng tahimik. Kinabukasan, umagang-umaga, umalis si Thea para magtrabaho. Nagising si James pagkalipas ng 9:00 lumabas siya ng kwarto. Sala, nagsama-sama sina Gladys, Benjamin, David, at Alisa, seryosong nakatingin sa screen ng phone nila. Anong meron? Anong tinitingin-tingin nyo? Nag-walk out si James at nagtanong out of curiosity. Nagbitiw na ang Black Dragon. Itinaas ni David ang kanyang ulo at sumagot, General ng Southern Plains, isa sa 5 commander ni Sol, ang Black Dragon, ay nagbitiw. Mula ngayon, wala ng Black Dragon si Sol. Ang 5 commander ay magiging 4 na commander. Oh, bulong ni James. Ang balita ng pagbibitiw ng Black Dragon ay kumalat na parang apoy sa buong bansa noong umagang iyon. Sinakop ng mga pangunahing channel sa telebisyon at mga platform ng balita ang nakakagulat na anunsyo. Good morning, viewers. Ito ang news channel ni Sols. Ngayong 8:00 ng umaga, nagpatawag ng pulong ang kataas-taasang commander ng ating bansa para talakayin ang pagbibitiw ng general ng Southern Plains, ang Black Dragon. Mula ngayon, ang posisyon ng Black Dragon ng Southern Plains ay hindi na umiiral. Ang balita ay kumalat sa buong network. Kaagad, ito ay naging isang kahindek-hindek na paksa online. Ang nangungunang 10 trending post sa social media ay tungkol sa Black Dragon. Bakit nagbitiw ang Black Dragon? Bakit nila aprubahan ang pagbibitiw ng Black Dragon? Ang pagsasabuatan sa likod ng pagbibitiw ng Black Dragon. Ang maalamat na kwento ng itim na dragon. Iba't ibang paksang pumapalibot sa maalamat na itim na dragon ay sunod-sunod na lalabas.
Ang pagbibitiw ng Black Dragon ay nagpagulo sa lahat. May mas mahabang Black Dragon sa Seoul. Wala nang alamat sa loob ng militar. Maraming mamamayan ang nakiusap na bumalik sa Black Dragon. Pangkat ng Pasipiko. Nasa opisina si Thea na pinoproseso ang ilang mga dokumento nang lumabas ang balita sa screen ng kanyang computer. Nakaupo siya sa kanyang upuan na tulala habang binabasa ang artikulo. Nag-resign si Black Dragon. Nagulat siya at natagalan bago niya muling naisip ang kanyang mga iniisip. Anong nangyayari? Maayos naman ang lahat, kaya bakit kailangang magbitiw ng Black Dragon? Ano ba talaga ang nangyari dito? Kung hindi niya personal na kilala ang Black Dragon, ang balita ay walang halaga sa kanya dahil pareho silang bahagi ng magkaibang mundo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 353. Gayunpaman, alam niya ang pagkakakilanlan ng Black Dragon. Siya ang misteryosong Mr. Kaidan. Ang balita ng pagbibitiw ng Black Dragon ay kumalat sa buong bansa. Kasabay nito, isang kakaibang iskandalo ang dumadaan sa Kensington. Ang iskandalo na ito ay may kaugnayan kay Thea. Lumitaw sa internet ang ilang video at larawan. Itinampok sa footage si Thea at ang isang pambihirang gwapong lalaki na nakasakay sa Rolls-Royce Silver Ghost. Ang iskandalo na ito ay isang maliit na bagay sa tabi ng pagbibitiw ng Black Dragon. Marami pang balita ang umikot. Hindi kapani-pani walang balita. Ang misteryosong chairman ng Majestic Corporation ay si James na humawak din sa posisyon ng Black Dragon. Itong si James ay hindi asawa ni Thea kundi ang lalaki sa mga video kasama si Thea. Nakakaloka. Ang Black Dragon ay nasa Kensington ng palihim na tinutulungan si Thea. Hindi katakataka na maraming prominenteng figure ang nagustuhan ni Thea. Ang taong iniligtas niya 10 taon na ang nakalipas ay ang Black Dragon. Iyan ba ang totoong mukha ng Black Dragon? Ang gwapo niya. Nabulag si James sa bagong mainit na paksa ng talakayan. Ang mga naghihingalo upang malaman ang hitsura ng Black Dragon ay sa wakas ay nakita ang kanyang tunay na mukha. Si Thea siguradong walang hiya. May asawa na siya kaya bakit niya pinaglalaroan ang Black Dragon ko? Akin ang Black Dragon. F*** off, Thea. Isang barrage ng insulto at sardonic comments na nagtatarget kay Thea ay lumabas din sa internet mula sa mga fangirls at admirers ng Black Dragon. Hinarap ni Thea ang napakalaking backlash sa internet. Ang ilang mga tao ay lumayo pa sa palibutan ng Pacific Group. Ang mga babaeng ito ay may mga bote ng sulfuric acid na hinihila kasama ng mga banta upang sirain ang mukha ni Thea. Sa kalaunan, humarap ang militar upang sugpuin ang mga baliw na panatiko. Ang lahat ng nakagugulat na mga paghahayag na ito ay nagdulot sa lahat ng tao sa labas sa isang magulong kaguluhan. Samantala, nasa Common Clinic si James. James, ano ang sinabi mo kay Supreme Commander? Bakit sila biglang nag-announce ng resignation mo? Bakit kailangan nilang ipahayag ito sa publiko para malaman ito ng lahat ng tao sa bansa? Tinitigan ni Henry si James nang may pagdududa. Umupo si Whitney sa isang tabi. Bagamat alam niyang si James ay isang taong maimpluwensyang mula sa Southern Plains, hindi niya inaasahan na magiging isang kilalang tao si James. Siya ang general ng Southern Plains. Ang militar na Diyos ni Seoul. It was already an inevitable fact that I was going to resign. Nagsumite ako ng aking aplikasyon sa pagbibitiw ilang buwan na ang nakalipas. Para sa isa sa 5 commander na magbitiw, syempre, makakarating ito sa balita. Normal lang para sa isang bagay na napakalaking bagay na ipahayag sa pamamagitan ng media. Iniunat ni James ang kanyang mga braso at mahinahong humarap. Sa wakas ay nagbitiw na ako at nakalaya na sa lahat ng masalimuot na pasanin. Sa wakas malaya na akong gumawa ng kahit ano. Biglang pumasok sa loob ng klinik ang isang mukhang magaspang na lalaki na may mabatong mukha at makapal na kilay. Ang Blythe King hindi siya nakasuot ng uniforme ng militar. Sa halip, nagsuot siya ng napakaordinaryong damit. Kinabahan na tumayo si Whitney matapos makita ang papasok na bisita. Ang Blythe King. Isa sa 5 commander, nandito ang Blythe King. Wala siyang naramdamang kaba sa paligid ni James sa kabila ng pagkakakilanlan niya bilang ang Black Dragon na inihayag. Gayunpaman, nang makita ang isa pa sa 5 commander, nabalisa siya sa ilang kadahilanan. James, anong ginagawa mo? Naging maayos naman ang lahat, bakit ka nag-resign?
Pumasok ang Blythe King na may mahigpit na ekspresyon at nagtanong ng may tense. Matagal ko nang isinumite ang resignation application pero hindi naaprubahan. Ano ang kakaiba kung sa wakas ay naaprubahan na ito? Tamad na sagot ni James. Pinaikit ng Blythe King ang kanyang mga mata na may pagdududa. James, sabihin mo sa akin ang totoo. May nangyari ba? Ikaw ang general ng Southern Plains. Nasa kontrol mo ang hukbo ng dragon ng milyon-milyong sundalo. Ikaw ang Diyos ng militar. Ang paniniwala ng mga sundalo. Nakasalalay sa iyong mga balikat at imposibleng pumirma sila, umupo ang Blythe King at patuloy na tinutusok si James para sa mga tamang sagot. Ang Blythe King ay matino at malakas dahil siya ay kabilang sa 5 commander. Pakiramdam niya ay may magaganap na major. Bahagyang ngumiti si James at walang sinabi. Sa halip, tumayo siya, tinapik ang balikat ng Blythe King, at lumabas ng common clinic. Blythe King, gusto talaga kita. Ikaw ay makaluma, ngunit ang iyong katapatan ay kapuri-puri. Hindi ko naintindihan kung bakit gustong itatag ng mga nakatataas ang 5 rehiyong militar. Akala ko kasi gusto nila akong ilipat sa Kensington since alam nilang nandito ako. Gayunpaman, inilipat ka nila dito sa halip. Na-realize ko lang na may sariling plano ang mga nakatataas. Ha, natigilan ang Blythe King. Haha. Gawin mo ang kailangan mong gawin. Hihingi ako ng tulong sa iyo kung kailangan ko ito. Siya nga pala, kunwari hindi ka pumunta sa akin ngayon at dinala ang sikretong iyon sa iyong libingan. Dapat pumunta ka. Samantala, babalik ako sa pagiging James, ang walang kwentang manugang ng mga kalahan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 354. Ang pagbibitiw ng Black Dragon. Nalantad ang pagkakakilanlan ng misteryosong lalaking umaalalay kay Thea. Ang sunod-sunod na nakagigimbal na balita ay bomb-alot sa mundo. Taliwas sa kaguluhan sa labas, natamo ni James ang mapayapang buhay ng isang may bahay ayon sa gusto niya. Sa mga sumunod na araw, ang nakagawian ni Thea ay ang pag-alis niya ng bahay ng maaga sa umaga at pag-uwi ng huli hanggat maaari. Kahit na pagkatapos na ilantad sa internet ang kanyang malapit na relasyon sa Black Dragon, ang kanyang buhay ay tila nagpatuloy sa halos normal. Samantala, nakahanap si James ng ilang libro tungkol sa mga meridian ng tao, mga punto ng acupuncture, at isang panimula sa medisina para matutunan ni Thea. Matapos ituro sa kanya ang mga pangunahing kaalaman, maaari niyang ipasa sa kanya ang ilang mga medikal na kasanayan para mukhang mas handa siya sa medikal na komperensya. Nang matapos na ang pakikitungo ni Thea sa kapakanan ng kumpanya, ibinaon niya ang kanyang ulo sa kanyang mga libro at nag-aral ng masigasig. Lumipas ang 5 araw sa isang kisap mata. Mula noong huling pagkikita nila ng misteryosong Mr. Caden, hindi na siya muling nakita ni Thea. Nag-text ito sa kanya ngunit ni minsan ay hindi nakatanggap ng reply. Matapos matuklasan ng mga kalahan na ang taong iniligtas ni Thea ay ang Black Dragon, agad nilang sinubukang paboran siya at anyayahan siyang bumalik sa eternality. Sa kabila ng katotohanan na siya ay nagbitiw, siya ay dating miyembro pa rin ng 5 commander, ibig sabihin ay mayroon siyang malawak na koneksyon. Tumanggi si Thea. Siya ang kasalukuyang namamahala sa Pacific Group, kaya hindi siya obligadong sumunod sa mga kahilingan ng mga kalahan. Matapos malaman na ang card ni Thea ay may higit sa $2 bilyong, sinubukan nina David at Alyssa ang lahat ng kanilang makakaya upang malaman ang kanyang password. Matapos ang ilang araw na pagpaplano, sa wakas ay nakaisip sila ng paraan para makuha ito. Sa gabi, sa hapunan, nag-aaral si Thea sa kanyang silid at nakatutok sa pagbabasa ng mga libro sa medisina. Pumasok si Alyssa sa kwarto, bit-bit ang phone niya. Thea, oo, anong problema? Ibinaba ni Thea ang libro at nagtatanong na tanong. Lumapit si Alyssa, dala ang kanyang telepono at sinabing, I need to buy something online but my cards run out of money. Pwede mo ba akong tulungang bayaran ito, Thea? Sinulyapan ni Thea ang screen ng telepono ni Alyssa at nakitang nasa $2,000 lang ang tinutukoy na item. Tumanggo siya at sumagot, sige. Piliin mong hilingin sa isang kaibigan na magbayad, at ako ang magbabayad para sa iyo. Sinunod ni Alyssa ang utos niya. Pagkatapos niyang gawin iyon, binayaran siya ni Thea. Sa panahong ito, titig na titig si Alyssa nang ipasok ni Thea ang kanyang password sa online shopping. Sa mga araw na humantong sa ito,
Nakipag-usap siya kay David at kumonsulta sa maraming eksperto sa psikolohiya. Itinuro ng mga eksperto sa psikolohiya na, sa ilalim ng normal mga pangyayari, ang password sa bank card ng isang tao at ang password sa pagbabayad sa online banking ay karaniwang magkapareho dahil ito ay walang pag-aalala, simple, at madaling matandaan. Salamat, Thea. Napangiti si Alisa matapos niyang kabisaduhin ang password ni Thea. Ibinalik ni Thea ang kanyang ngiti, kinuha ang kanyang libro, at ipinagpatuloy ang pag-aaral. Lumabas si Alisa at bumalik sa kanyang kwarto. Nag-aalalang tanong sa kanya ni David nang makapasok siya sa silid, "Paano nangyari, mahal?" Alisa made an okay gesture with her hands and Spugly grinned. "Nakuha ko na ang password niya. Ang kailangan lang nating gawin ngayon ay nakawin ang kanyang card at tingnan kung ang kanyang password para sa kanyang online na pagbabayad ay kapareho ng kanyang password sa bank card. Pupunta tayo ayon sa plano. Hahanap ako ng pagkakataon para ma-distract sina James at Thea habang ninanakaw mo ang card." "Sige." Tumanggo si David. Muling kinumpirma ng dalawa at pinakinis ang mga detalye ng plano. Ready to set her plan in motion, lumabas ulit ng kwarto si Alisa at kumatok sa pinto ni Thea. "Thea, mamasyal tayo sa community." Sinagot ni James ang pinto at sinabing, nag-aaral si Thea at hindi siya makakapunta ngayon. "Hindi ka ba pwedeng pumunta mag-isa?" "Anong ibig mong sabihin, James?" Si Thea ay nagsusumikap sa kumpanya sa buong oras na ito. At saka, wala siyang trabaho ngayon. Dapat siyang lumabas para mamasyal. Kung hindi, hindi kakayanin ng kanyang katawan ang lahat ng stress na ibinibigay sa kanya ng pag-aaral na ito. Kinawayan ni Alisa si James at pilit na pumasok sa kwarto. Pagkatapos, hinailan niya si Thea palabas ng kwarto. "Thea, iunat na natin yang mga paa mo. You can continue studying later." Matagal nang nagbabasa si Thea at talagang medyo nahihilo. "Honey, mamasyal tayo. Medyo magulo ang ulo ko at kailangan ko ng hangin para malinisan ang ulo ko." "Sige." Dahil pumayag si Thea, walang dahilan si James para tanggihan ang ideya. Sabay na umalis ang tatlo. Si Gladys at Benjamin ay lumabas para sa hapunan, kaya walang ibang tao sa bahay. Pagkalabas ng tatlo sa pinto, maingat na pumasok si David sa kwarto ni Thea. May nakita siyang wallet sa desk. Binuksan niya ito at nakita niya ang hanay ng mga card sa loob. Nakita ni David ang card number na ibinigay kay Thea ni Richard sa North Kensington. Dahil dito, alam niya kung aling card ang hinahanap niya. Tahimik niyang inilabas iyon at palihim na bumalik sa kanyang silid. Parang tambol ang pintig ng puso niya pagkabalik niya sa kwarto niya. Nakakabaliw ang buong planong ito. Ilang beses siyang huminga ng malalim para kumalma. Tapos, nag-message siya kay Alisa. "Nakuha ko na. Pumunta ako ngayon sa isang bangko para subukan ang password. Panatilihin silang abala ng kaunti pa, at huwag hayaang umuwi kaagad si Thea." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 355. Matapos ipadala ang mensahe, dali-daling lumabas ng bahay si David. Dumating siya sa pinakamalapit na ATM, inilagay ang card, at inilagay ang password. Nanginginig ang mga kamay niya habang sinuntok ang mga numero. "Please be right, please be right." Pumikit siya at nagdasal ng desperado. Pagkaraan ng ilang segundo, binuksan niya ang kanyang mga mata. Nang makita niya ang interface ng ATM, sobrang na-overwhelm siya sa excitement na halos mapasigaw siya ng malakas. Mabilis na nagmamanyobra sa interface ay pinindot niya ang bawat pindutan at pinili ang opsyon upang suriin ang balanse sa bangko. 1, 2, 3, 4, 5. Binilang niya ang bilang ng mga zero sa balanse sa bangko at halos malagutan ng hininga. Matapos niyang makumpirma ang halaga sa balanse ni Thea ay mabilis niyang inilabas ang card. Maingat na inilagay ang card, lumayo siya sa ATM, at nagsindi ng sigarilyo. Ang sigarilyo ay tila gumawa ng mga kababalaghan para sa kanyang frazzled nervyos at siya pakiramdam paraan calmer pagkatapos siya ay manigarilyo. Tapos, nag-message siya kay Alisa. "Darling, I'm ready to transfer the money to my card." Magkakaroon ng abiso ng mensahe para sa paglipat. Kakailanganin mong mag-isip ng paraan para kunin ang telepono ni Thea para hindi niya masuri ang kanyang mga mensahe. Mabilis na tanggalin ang mensahe kapag nakita mo ito. "I'll be waiting for your reply kapag tapos ka na," text niya.
Okay, sagot ni Alisa. Sa puntong iyon, ang tatlo ay lumilibot sa komunidad. Thea, Panipi, pwede ko bang hiramin ang iyong telepono para kumuha ng ilang larawan? Mas maganda ang camera ng phone mo kaysa sa akin, pagsisinungaling ni Alisa. Tinuro niya sa hindi kalayuan at napabulalas, mukhang maganda ang tanawin doon. Pupunta ako dyan at magpapapicture, para hindi nakita maistorbo ni James. Mabilis siyang tumakbo palayo pagkatapos niyang sabihin iyon. Sabay dali-dali niyang nilabas ang phone niya at nag-message kay David. Nakuha ko yung phone niya. Bilisan mo. Agad na sumugod si David sa ATM at nagtrabaho sa paglilipat ng mga pondo sa kanyang account. Saglit siyang nag-alinlangan nang dumating ang oras na ipasok ang halaga ng paglilipat. Nagkaroon siya ng internal tug of war tungkol sa kung ililipat ang lahat ng pera o isang bahagi lang. Obvious naman, gusto niyang ilipat lahat sa account niya. Gayunpaman, hindi siya ganoon katapang. Pagkatapos mag-isip ng kaunti pa, naglipat siya ng $500 milyong. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang nakababahala na malaking halaga ng paglilipat ay kailangang suriin ng bangko sa kabutihang palad para kay David. Si Thea ay may espesyal na katayuan at siya ang asawa ng Black Dragon. Dahil dito, matagal nang inalis ng mga nauugnay na departamento ang mga nakakapagod na pamamaraang ito. Gaano man karaming pera ang nailipat niya, agad itong susuriin at maaprubahan ang paglipat sa loob ng ilang segundo. Nakahinga ng maluwag si David nang makitang matagumpay ang paglipat. Mabilis niyang kinuha ang card. Maya-maya, nakatanggap siya ng message notification. Mabilis iyon. Isang buntong hininga na naman ang kanyang pinakawalan. Dati, aabutin siya ng 2 oras para maglipat ng kaunting pera. Kung ihahambing sa kasalukuyan kung saan tumagal lamang ng ilang segundo ang paglilipat ng $100 milyong. Inilabas ni Alisa ang phone ni Thea at kunwaring nagse-selfie. Nang makita niya ang notification message ng bangko, mabilis niyang binura ito. Pagkatapos ng ilang totoong selfie, binalikan niya sina James at Thea. Thea, narito ang iyong telepono pabalik. Ang camera ay kumukuha ng napakalinaw na mga larawan. Kailangan kong bumili ng parehong modelo. Ngumiti si Thea. Pagkatapos, kinuha ni Alisa ang sarili niyang phone at nag-message kay David. Tapos na. Ibalik mo agad yung card at ibalik mo bago bumalik si Thea, text niya. Hindi na kailangang paalalahanan siya ni Alisa dahil tumatakbo na si David ng mabilis hanggat kaya niya pauwi nang matanggap niya ang pera. Bumalik siya sa bahay at ibinalik ang card sa pwesto nito. Nang matapos ang lahat, bumalik siya sa kanyang silid at masayang tumalon. 500 milyon. Haha, 500 milyon ang akin. Madungis ako, mabaho mayaman. Kumita na ako sa pagkakataong ito. Ang kanyang pagkasabik ay hindi siya maintindihan. Iniisip na niya kung paano niya gagastusin ang malaking halaga ng pera. He wanted girls at his beck and call, not just regular girls but young models and celebrities. Gusto niya ng 12 sa kanila. Araw-araw, ibang babae ang makakasama niya at kaya niyang ibigay ang lahat ng panlasa niya. Hindi nagtagal, umuwi na si Thea at ang iba pa. Bumalik si Alisa sa silid, isinara ang pinto, at buong pananabik na tinanong siya, paano nangyari, babe? Sumagot si David na may kasamang beam. Ito ay isang tagumpay. Inilabas niya ang kanyang telepono, nag-login sa kanyang online banking account, at tiningnan ang balanse pagkatapos, buong pagmamalaki niyang sinabi, darling, maglilipat muna ako ng $10 milyong sa iyo. Hindi ba malapit nang ikasal ang asawa ng kapatid mo? Dapat mong dalhin ito sa bahay at gumastos ng ilang milyon sa iyong pamilya. Gusto ni David na paalisan pansamantala si Alisa para makalabas siya at mapagbigyan ang sarili. Mahal na mahal kita, babe. Samantala, hindi pa rin alam ni Thea na $500 milyong ang ibinawas sa $2 bilyong na mayroon siya sa kanyang card. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 356. Kinabukasan. Maagang nagising si Thea. Tumayo siya sa harap ng salamin at inayos ang buhok. Habang nag-aayos ng buhok, kinausap niya si James na nakahiga pa rin sa kama. Honey, since Pacific Group is back on track now, I think now's a good time to change its name. Plano kong palitan ang pangalan nito na Century Group. Ano sa tingin mo? Napatingin si James kay Thea mula sa likuran.
Ngumiti siya na parang hinahangaan ang isang magandang likhang sining at sumagot, maganda, Han. Nakaayos na. Aayusin ko ang pagpapalit ng pangalan ng kumpanya sa tanghali. Ngayon ang araw ng pagkakatatag ng Century Group. Nagpadala ako ng mga imbitasyon sa ilang kilalang tao na dumalo sa seremonya ng pagtatatag ng Century Group. Noong una, hindi sinadya ni Thea na sabihin kay James ang tungkol sa desisyong ito. Gayunpaman, ang Pacific Group ay binili gamit ang kanyang pera. Ngayong gusto niyang palitan ang pangalan, kailangan niyang ipaalam man lang sa kanya. Kailangan mo ba akong makipag-ugnayan sa ilang tao para magpakita ng suporta? Tanong ni James. Alam ni James na mahalagang mag-imbita ng mas maraming tao sa seremonya ng pagtatatag ng kumpanya dahil ito ay isang pagpapakita ng matatag na koneksyon sa negosyo ng kumpanya. Ito ay isang paraan ng pagtiyak na ang kumpanya ay magkakaroon ng magandang simula at isang magandang kinabukasan sa unahan nito. Kung walang sino man, ang kumpanya ay makikita lamang bilang isang katatawanan. Ayos lang. Iyan ay hindi kailangan. Marami na akong naimbitahan, kasama sina Yuna mula sa Longevity Pharmaceuticals, Alex mula sa Celestial Group, at marami pang maimpluwensyang business magnate. Bahagyang umiling si Thea habang marahang tanggi. Alam niya na nagtatrabaho si James sa Transgenerational Group, ngunit ang isang tindero lamang na tulad niya ay halos hindi makakakilala ng sino mang mahalaga. Sige, hindi na nagpatuloy si James. Gamulong siya sa kama, bumangon, at nagbihis. Sasama ako sa iyo. Hindi na iyon kakailanganin. Nagtatrabaho ka para sa Transgenerational Group ngayon. Hindi maganda para sa iyo kung halos hindi ka na mag-leave pagkatapos magsimula ng trabaho. Umiwas ng tingin si James sa awkward na katahimikan. Anong trabaho? Ang kanyang trabaho ay isang nominal na posisyon, at hindi pa siya nakapunta sa Transgeneration Group para sa trabaho. Tumanggi si Thea sa bagay na iyon, kaya nanatili siya sa ginhawa ng kanyang sariling tahanan. Na-appreciate ng katamaran niya ang desisyong huwag lumabas. Ang dahilan kung bakit tumanggi si Thea na dumalo si James sa seremonya ay dahil inimbitahan niya si Mr. Caden ng Majestic Corporation. Pagkasabi noon, hindi sumagot si Mr. Caden sa kanyang imbitasyon at hindi rin niya sinabi kung sasali siya sa seremonya ng pagtatatag ng Century Group. Ang awkward sana kung andin ang asawa niya na kasama niya and present din. Kaya kailangan niyang gumawa ng paraan para pigilan si James. Nang matapos maghanda si Thea ay lumabas na siya ng bahay. Agad ding lumabas si James. Hindi niya sinundan si Thea at sa halip ay pumunta siya sa Majestic Corporation. Majestic Corporation, Chairman's Office. Chairman, magalang na bati ni Newton. Umupo si James sa tapat ng upuan sa opisina, pinag-cross ang kanyang mga paa, at nagtanong, nakuha ba ni Thea na magpadala ng imbitasyon? Oo, tumango si Newton at sinabing, akala ko alam mo na ang tungkol dito, kaya hindi ko naisip na ipaalam sa iyo, sir. Ang balita tungkol sa iyo ay nasa media, at ayokong istorbohin ka. Binuksan ni James ang drawer at kinuha ang phone sa loob. Mula noong huli niyang makita si Thea na may iba pang anyo, iniingatan niyang nakalock ang teleponong ito sa drawer at hindi na muling ginamit. Hindi nakakagulat, ang baterya ay flat. Nag-charge siya saglit at pinaandar ito. Puno ito ng mga mensahe mula kay Thea. Karamihan ay simpleng pagbati, habang ang ilan ay pagtatanong. Mr. Caden, nagpasya akong palitan ang pangalan ng Pacific Group. Ano sa tingin mo ang angkop na pangalan? Mr. Caden, ano sa tingin mo ang Century Group? Mr. Ang Caden, Pacific Group, ay opisyal na tatawaging Century Group bukas bandang tanghali. Pwede ka bang pumunta sa seremonya ng pagtatatag namin? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 357. Binasa ni James ang mga mensahe. Ipinatong niya ang kanyang mga daliri sa kanyang ilong na nag-iisip. Hindi pa napag-usapan ni Thea ang pagpapalit ng pangalan sa kanya at ipinaalam lamang sa kanya ang tungkol dito sa umaga. Gayunpaman, dito siya humihingi ng opinyon ni Mr. Caden ng Majestic Corporation. Sa kabila ng masayang pagsasama ng dalawa sa bahay, paggalang sa isa't isa, at maayos na pamumuhay, hindi kailanman sinabi ni Thea sa kanya ang tungkol sa trabaho. Casual na ibinato ni James ang telepono sa mesa. Tumabi si Newton at nagtanong, pupunta ka ba, Mr. Caden?
Nagbitiw ka bilang Black Dragon, ngunit alam na ng lahat ang iyong pagkakakilanlan bilang chairman ng Majestic Corporation. It's also public knowledge na ikaw ang taong tumutulong kay Thea from behind the scenes. Not to mention the rumors about you. Nag-alinlangan si Newton. Sige kung may sasabihin ka, pidgel ni James. Saglit na nag-alinlangan si Newton bago ipaliwanag ang kanyang sarili. Naka-pressure ang iba't ibang kumpanya sa Majestic Corporation nitong mga nakaraang araw. Nakatanggap pa ako ng balita na ang Great Four ay hindi na natatakot sa iyo mula nang ikaw ay nagbitiw at sila ay nasa gitna ng pagpaplano para sa isang puwersahang pagkuha sa korporasyon. Oh, ganun ba? Naningkit ang mata ni James sa inis. Sa tingin ba ng Great Four ay makakalusot sila dito dahil lang sa nagbitiw siya? Tumango si Newton at nag-aalangan na nagpatuloy, at isa pa, may sasabihin pa ako sa iyo. Sige po, nakarinig ako ng mga chismis na maraming malalaking pamilya sa kabisera ang nagkaisa para magtayo ng bagong lungsod sa labas ng Kensington. Nagpaplano silang lumikha ng isang bagong lungsod na hihigit sa transgenerational New City, sabi ni Newton. Ilang malalaking pamilya ang gustong magtayo ng bagong lungsod. Nagsalubong ang kilay ni James. Oo. Ang impormasyong ito ay inilabas pagkatapos ng iyong pagbibitiw. Ang mga alingaw-ngaw ay ang bawat pangunahing pamilya ay mamumuhunan ng 500 bilyon, at magkakaroon sila ng kapital na 2 trilyong dolyar upang magtayo ng bagong lungsod sa loob ng pinakamaikling posibleng panahon. Ang kanilang layunin ay lampasan ang transgenerational New City. Aling mga pamilya ang kasali? Tanong ni James sa bakal na tono. Hindi ko pa alam. Wala nang karagdagang balita sa anumang detalye ng planong ito. Umiling si Newton. Bahagyang tinapik ni James ang kanyang mga daliri sa mesa. Napakaraming bagay ang nangyari sa sandaling siya ay nagbitiw. Tila maraming puwersa ang kumikilos sa Kensington, nakakagulat na hindi siya nababahala. Ang mas maraming magulong bagay, mas mabuti. Pinakamainam para sa lahat ng maimpluwensyang at kilalang mga tao na magpakita ng kanilang sarili. Ito ay ang perpektong pain upang ilabas ang lahat ng mga prominent at maimpluwensyang tao sa likod ng mga eksena. Ihanda mo ang sasakyan. Dadalo kami sa opening ceremony ng Thea's Century Group. Sige, agad na naghanda si Newton. Kasabay nito, sa Callahan's. Nagkukumpulan ang lahat ng miyembro ng Callahan. Sinulyapan ni Tommy si Lex na humihitit ng tabako at nagtanong, Lolo, dapat ba tayong pumunta sa Century Group? Nanatiling tahimik si Lex. Agad na pumasok si Howard. Dad, nag-resign na ang Black Dragon, at dahil dito, wala nang benefactor si Thea. Ngayong nagbitiw na siya, tiyak na hahanapin siya ng mga tao para sa paghihiganti. Hindi tayo dapat makisali sa gulo na ito. Tumango si Tommy bilang pagsang-ayon, tama. Maraming malalaking pamilya ang nasaktan ni Thea noon. 3 sa Great Four ang may higit na kapangyarihan kaysa sa Majestic Corporation. Kahit sino sa kanila ay madaling maalis ang kanyang Majestic Corporation at ganap na lipulin ang mga Kayden minsan at magpakailanman. Nagpatuloy si Lex sa paghit-hit ng kanyang tabako at matamlay na nagtanong, kumusta ang pakikipagtulungan sa pagitan ng Longevity Pharmaceuticals at Celestial Group? Hamay-hit ng tuyong sigarilyo si Tang Tianlong at nagtanong, nga pala, kumusta ang partnership ni Youngle, Chenjun, at Changsheng Pharmaceutical? Si John, ang kasalukuyang namamahala sa Eternality, ay sumagot, ang partnership ay orihinal na tumakbo ng maayos. Gayunpaman, sa huli, ang dalawa sa kanila ay tila sinusubukang ilayo ang kanilang sarili mula sa Eternality. Ang aming kasalukuyang stock ay dapat tumagal ng ilang buwan, ngunit ang dalawang pangunahing kliyente ay hindi na tumutupad ng anumang mga order. Ang mga malalaking korporasyong ito ay nag-iisip na ang Black Dragon ay nawala ang kanyang kapangyarihan pagkatapos ng kanyang pagbibitiw, Lex murmured. Kahit na, kailangan pa rin nating pumunta. Kung tutusin, si Thea ay isang Callahan. Kahit na hindi tayo makakuri ng favor sa ibang major groups, we can still rely on her relationships with the Majestic Corporation to help Eternality, ani Lex. Tommy then posed a question, Lolo, I heard Thea invited many influential people. Dahil nagbitiw na ang itim na dragon, pupunta pa rin ba ang mga taong ito sa seremonya ng pagtatatag bilang paggalang sa kanya? Aalamin natin pagdating doon. Ang Kensington ay dahan-daang bumababa sa karagdagang kaguluhan.
Kailangan nating samantalahin ang pagkakataon at maingat na piliin ang ating panig. Tutulungan tayo ng mga tamang tao na umakyat sa tuktok. Kung mali ang napili natin, tapos na tayo, ani Lex. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 358 ang pangkat ng Pasipiko. Ang punong tanggapan ay hindi malayo sa lugar ng industriya. Sa una, ang Pacific Group ay isa lamang manufacturing factory, at ang punong tanggapan ay isang simpleng apat na palapag na gusali malapit sa kanilang pabrika at hindi nakasentro sa paligid ng bayan. Ayon sa plano ni Thea, ang Pacific Group ay patuloy na magpapalawak at naglalayong magtayo ng bagong gusali ng opisina sa Transgenerational New City pagkatapos ng pagbabago ng pangalan nito. 10 ng umaga, Century Group Headquarters. Ang punong tanggapan ay isang apat na palapag na gusali. Sa labas ng gusali ay isang open space na may mga mesa. Maraming empleyado ng Century Group ang abala sa paghahanda. Isang pulang banner ang nakasabit sa tuktok ng gusali. Century Group's Establishment Ceremony. Isang entablado ang itinayo sa labas ng gusali, at maraming upuan ang nakalagay sa harap nito. MS. Thea, 10 na. Bakit wala pang dumarating? Kinabahan si Larry nang makitang nanatiling walang laman ang venue. Nilingan niya si Thea at kinakabahang nagmungkahi, bakit hindi ka tumawag para magtanong? Nakatayo si Larry sa mga pin at karayom. Nakarinig siya ng ilang chismis nitong mga nakaraang araw. Alam niya na ang taong sumusuporta kay Thea ay ang general ng Southern Plains, ang Black Dragon. Gayunpaman, pagkatapos ng kanyang pagbibitiw, hindi na siya isa sa 5 commander. Ang pangunahing koneksyon ng Black Dragon ay nasa Southern Plains. Dahil pangunahing nakabase sila sa Kensington, ang kanyang pagbibitiw ay dapat na nagsilbi upang epektibong maputol ang lahat ng kanyang koneksyon sa lugar. Napangisi si Thea nang makitang walang paparating. Nagpadala siya ng maraming imbitasyon sa mga boss ng malalaking kumpanya. Dapat ay puno na ng tao ang lugar ngayon ay naging maayos ang lahat. Gayunpaman, wala pang isang tao ang nagpakita. Ang isang pares ng mga empleyado ay tumayo ng magkasama sa isang maluwag na tsikahan at tahimik na nag-isip. Mukhang walang magandang kinabukasan ang Century Group. Oo, noon, ang misteryosong Mr. Caden, ang Black Dragon, ang sumuporta kay Thea. Lahat ng malalaking kumpanyang iyon ay walang pagpipilian kundi libangin siya. Pakiramdam ng mga amo na ito ay wala na silang anumang respeto sa kanya ngayong nagbitiw na siya at hindi na hawak ang posisyon ng Black Dragon. Narinig ko na ang chairman ng Majestic Corporation, si James Caden, ay may problema din ngayon. Ganun ba? Anong klaseng gulo? Naaalala mo ba ang Great 4 Nanograms Kensington? Medyo low-key sila saglit dahil sa Black Dragon. Ngayong nagbitiw na siya sa kanyang pwesto, nagkaisa ang Great 4 para bumuo ng Oceanic Commerce para labanan si James. Hindi na siya ang general ng Southern Plains. Ano ang maaari niyang gawin upang labanan ang Great 4 ngayon? Maraming empleyado ang nagsama-sama at nag-usap ng palihim. Bagaman ang mga ito ay mga alingaw-ngaw lamang, kumalat na ang mga ito sa buong Kensington. Napatingin si Thea sa oras. May 2 oras pa bago ang ribbon cutting ceremony. Maghintay pa tayo. May oras pa. Isang walang magawang buntong hininga ang pinakawalan ni Larry. May tao dito. May paparating na sasakyan. Ito ay isang Bentley. Dapat ito ay isang taong mahalaga. Ang kaninang patahimik na kapaligiran ay biglang naging mas animated. Narinig ng lahat ang ugong ng makina at nakita ang papalapit si Bentley, na sinundan ng ilang milyong dolyar na luxury cars, 7 hanggang 8 sasakyan ang huminto sa parking space. Naunang bumaba ng sasakyan si Lex. Sumunod sa likod niya ang ibang miyembro ng kalahan. Nakangiting bati ni Thea sa kanila, "Greetings, Lolo, at sa lahat ng tito ko. Napakasaya na makasama ka sa amin ngayon. Maupo ka muna." Tumingin si Lex sa harapan at nakitang walang ibang bisita maliban sa kanila. Hindi niya maiwasang sumimangot dahil sa disappointment. "Thea, akala ko ay magkakaroon ka ng isang engranding seremonya kasama ang hindi mabilang na mga kilalang tao dito upang suportahan ang seremonya ng pagtatatag ng Century Group. Sinong mag-aakala na walang magpapakita? Anong nangyari? Gumuho ba ang malakas mong sandalan?" Walang awang panunuyan ni Tommy. Natawa naman ang ibang kalahan sa malupit na komento. "Haha, mukhang nakuha mo na ang darating para sa iyo.
Iniwan mo ang Eternality para sa Pacific Group, at ngayon ay babalik ang iyong mga desisyon upang kagatin ka. Ginawa ng Black Dragon ang mga kaaway sa maraming tao. Nawalan siya ng kapangyarihan nang magbitiw siya. Walang magbibigay sa iyo ng oras ng araw kung wala siya. Bibigyan ko ito ng 2 buwan bago matiklop ang kumpanya ni Thea. Nang marinig siya ng mga kalahan na walang kabuluhan, hindi napigilan ni Thea na masiraan ng loob. Ipinaabot niya sa kanila ang isang imbitasyon sa seremonya ng pagtatatag bilang isang mabait na kilos, ngunit iginanti niya sa kanilang walang pusong pangungutya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 350. Itigil ang pag-uugali na ito. Lumapit si Gladys at kinawayan ang lahat. Thea is someone highly respected. Maraming mga bigwigs ang namamatay na makilala siya. Maghintay ka lang. Maraming maimpluwensyang figure ang darating sa lalong madaling panahon. Darating ang Celestial Group, Longevity Pharmaceuticals, at iba pang pangunahing boss ng kumpanya. Shut up! Hinayla ni David si Gladys sa tabi at mamulong. Alam ng lahat na ang Black Dragon ang nasa likod ng tagumpay ni Thea. Pagkatapos niyang magbitiw, hindi na siya bahagi ng 5 commander. Sinasabi ng mga alingawngaw na siya ay na-demote o nagkaroon ng pressure mula sa kanyang mga nakatataas. Nahulog ang Black Dragon. Nawalan ng tiwala si Gladys. Tumingin si Lex kay Thea, tumango, at naglakad papunta sa front seats gamit ang kanyang tungkod. Siya ay dumating upang i-verify ang sitwasyon sa kanyang sariling mga mata. Kumakalat ang mga alingawngaw na ang Black Dragon ay nahulog at hindi man lang maprotektahan ang kanyang sarili ngayon. Hindi na ba igalang ng mga tao si Thea? Maaari rin niyang ihagis ang kanyang barya sa isa sa mga paksayon ngayon. Ang pagpili sa maling tao ay magiging ganap na nakamamatay para sa kawalang hanggan. Nagkaroon din ng masamang relasyon ang pamilya ni Travers kay Lex. Walang gaanong masasabi dahil hindi sila nag-interact sa nakalipas na 20 taon. Ang oras ay tila lumipas na napakabagal, minuto sa bawat minuto. Maya-maya, lumapit ang isang marangyang Rolls-Royce Silver Ghost. Lumabas sa kotse ang isang kaakit-akit na lalaki na nakasuot ng puting suit. Sa likod niya ay may isa pang sasakyan. Isang matandang lalaki na may kasamang magandang babae ang lumabas mula sa kotse na dumating pagkaraan ng ilang sandali. Ang binata ay si James na nakasuot ng kanyang human mask. Ang nakatatandang lalaki ay si Newton. Ang babae ay si Serena. Agad na tumayo si Thea at sinugod si James nang makita siya. Halos hindi niya maitago ang tuwa sa mukha nito habang papalapit sa kanya. Namula siya at tuwang-tuwa na nagsalita, "Mr. Caden, natutuwa akong nakaabot ka." Kumunot ang noo ni James nang mapansin niyang walang laman ang venue. Tanong niya, "Ano ang nangyayari? Bakit walang laman ang lugar?" "Huwag kang mag-alala dyan," ang awkward na sabi ni Thea. Biglang dumami ang mga sasakyan mula sa malayo. Mayroong higit sa 30 mga kotse, bawat isa ay bukod sa ilang milyon. Nang makita ito, nagbago ang ekspresyon ng mga kalahan. Akala nila walang handang i-entertain si Thea pagkatapos ng nangyari. Hindi nila inaasahan na maraming tao ang magpapakita. Iniangat ni Gladys ang dibdib sa pagmamalaki. Ito ang lahat ng koneksyon ng aking anak na babae sa kanyang bulsa. Kahit na ang Black Dragon ay hindi na isa kay 5 commander, siya ay mga liga pa rin sa itaas ng mga ordinaryong tao. Tumahimik ang mga kalahan, at walang nagbitaw ng isa pang salita. Hindi nagtagal, huminto ang mga sasakyan sa labas ng Century Group's headquarters. Maraming tao ang bumaba sa sasakyan. Nang makita ang mga taong ito, malungkot na idiniin ni James ang kanyang mga labi. "Mr. Caden, ang mga taong ito ay mula sa Oceanic Commerce," bulong ni Newton. Ang Oceanic Commerce. Kailan nagugat ang Oceanic Commerce sa Kensington? Tanong ni James. Kaka-establish pa lang nila. Ang Oceanic Commerce ay itinatag ng mga Xaviers, ang mga Wilson, ang mga Fraser, at ang mga Zimmerman. Sinasabi ng mga alingawngaw na sila ay itinatag upang labanan ang iyong Majestic Corporation. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata. Mabilis na kumilos ang Great Four pagkatapos niyang magbitiw. Bumaba sa sasakyan ang isang grupo ng mga tao. Ang nangunguna ay isang lalaking nasa edad 30 na nakasuot ng itim na suit at maayos na buhok. "Sino ang namamahala dito?"
Lumapit siya at sumigaw ng walang hiya. I'm the chairman of Century Group. Agad na lumapit si Thea na kinakabahan. Grupo ng siglo. Sinulyapan ng lalaki si Thea at nakangiting sinabing, I'm from the Oceanic Commerce. Ang buong lupain at ang pabrika doon ay nasa ilalim ng aming jurisdiction. Narito ang aming land deed para sa inyong mabuting pagbabasa. Tingnan mo at kung wala kang anumang tanong, gusto mong umalis ka sa labas ngayon. Nagbago ang ekspresyon ni Thea. Mukhang walang balak na maglaro ng maganda, umupo si James na may sardonic na ngiti. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 306 na po ang dakila. 4 ang nagtatag ng Oceanic Commerce. Ang layunin ng kanilang komersyo ay upang labanan ang James's Majestic Corporation. Alam ng lahat na may malapit na relasyon si James ng Majestic Group kay Thea. Kaya, ang Oceanic Commerce ay sadyang nagdulot ng kaguluhan sa seremonya ng pagtatatag ng Thea's Century Group. Sinadya nilang pumunta para balon si James. Ang pabrika at punong tanggapan ng Pacific Group ay nasa inuupahang ari-arian. Tumayo si Thea at pinabulaanan, 3 taon pa ang bisa ng aming kontrata sa pagrenta. Kahit na mayroon kang land deed at ikaw ang kasalukuyang may-ari ng lugar na ito, wala ka pa ring karapatang hilingin sa akin na umalis. Ganun ba? Ngumiti ng nakakatakot ang nasa middle-aged na lalaki. By the way, hindi pa ako nagpapakilala. Ako si Wade Xavier, ang Vice President ng Oceanic Commerce. Narito ako sa ngalan ng komersyo upang ipaalam sa iyo na ang lupa ay pag-aari na natin. Kaya, null and void na ang dati mong kontrata. Sinaman ng tingin ni Wade si James na nasa malapit habang nagsasalita. Personal niyang nasaksihan ang malagim na pagkamatay ng iba pa niyang miyembro ng pamilya sa kamay ni James sa sementeryo ng pamilya ng mga Caden. Lumapit siya kay James. Ganyan ka na ba talaga Katekot na ipakita ang mukha mo sa iba, James? Sinaman ng tingin ni Wade si James. Ang aking lolo, ama, tiyuhin, at mga auntie ay namatay lahat sa iyong mga kamay. Nanumpa ako sa kanilang libingan na ipaghihiganti ko sila at pira-piraso ka. Nandito ako ngayon para turuan ka ng leksyon, at sana ay handa ka sa kung ano ang nakalaan namin para sa iyo ngayon. Tumingin si James kay Wade at ngumiti ng nagbabanta. Tumigil naman agad si Wade sa pagbibiro kay James. Nilinggan niya si Thea, Trevor, at ang iba pa. Ngayon ang iyong deadline. Bukas ng umaga, ang lugar na ito ay masisira sa lupa. It'll be in your best interest to move out today if you want to avoid the heavy loss, aniya na parang nagsasaad ng hindi mahalagang katotohanan. Tumalikod si Wade at umalis habang ang pagbabante niya ay nasa itaas nila. Ang iba pang miyembro ng Oceanic Commerce ay agad na umalis kasama niya. Unti-unting nagdilim ang ekspresyon ni Thea. Nanatiling tahimik ang mga kalahan at walang ibang nang-ahas na magsalita ng kahit ano. Ano ang dapat nating gawin, Mr. Caden? Mahinang tanong ni Newton. Ano pa bang magagawa natin? Huwag mag-alala tungkol dito sa ngayon. Ito ay simula pa lamang. Gaya ng sinabi mo, ang Oceanic Commerce ay isa lamang sa marami kong kaaway. Malapit nang kumilos ang mga pangunahing pamilya sa capital, 5 Provinces Business Alliance, at Infinite Commerce. Ang Kensington ay malapit ng itaboy para sa pera nito. Pinakamabuting manatili muna tayo sa ngayon. Hindi na siya ang Black Dragon at wala ng mga espesyal na pribilehiyo. At best, siya ang chairman ng Majestic Corporation ngayon. Kakaunti lang ang nakakaalam na siya ang tao sa likod ng Transgenerational Group. Isang patak lang sa karagatan ang pangyayari kay Thea ngayon. Mayroon siyang mas mahalagang bagay na dapat alalahanin. Sa pagkakataong ito, tumayo si Lex at lumapit kay Thea. Thea, hindi mapoprotektahan ni James ang sarili niya ngayon. Dapat mong ilayo ang iyong sarili sa kanya sa lalong madaling panahon. Hindi na siya ang Black Dragon, kaya walang bigat ang kanyang pangalan sa mga nasa kapangyarihan. Ngayon, hindi aabalahin ng Blythe King ang sarili sa isang negosyante lang. Ang pag-asa sa Majestic Corporation ay hindi sapat para labanan ang Oceanic Commerce. Pagkasabi ni Lex ay tumalikod na siya at umalis. Hindi mahirap hulaan kung ano ang iniisip ngayon ng maraming pangunahing tauhan sa kanilang kakulangan ng pagdalo. Wala na sa kanila ang kakampi ni James. Ang Oceanic Commerce ay tungkol sa upang pukawin ang ilang mga She-T.
Ito ang simula ng isang sakuna para sa parehong Century Group at Majestic Corporation. Inakay ni Lex ang mga kalahan. Walang magawa si Thea. Napatingin siya kay James na nakaupo sa malapit. Nag-ipon ng lakas ng loob, lumapit siya sa kanya at tahimik na nagtanong, Mr. Caden, ano ang dapat kong gawin ngayon? Narito ang Oceanic Commerce para sa akin. Marami silang paraan para madali silang makagambala sa Century Group sa ngayon. Bagamat mayroon kang kontrata sa pag-upa, ito ay walang silbi ngayon. Pinakamainam na sumunod sa mga ito at umalis kasama ang lahat ng iyong mahalagang makinarya sa pagtatapos ng araw na gusto mong mabawasan ang mga pagkalugi, sagot ni James ng walang katotohanan. Tapos, tumayo siya. Nakagawa ako ng hindi mabilang na mga kaaway. Ang Oceanic Commerce na itinatag ng Grade 4, Infinity Commerce, at ng 5 Provinces Business Commerce, ay ang lahat ng mga taong nasaktan ko noong ako pa ang Black Dragon. Ngayong nag-resign na ako, sasamantalahin na nila ang pagkakataon na guluhin ako. Dapat lumayo ka sa akin. Tahimik na tumalikod si James para umalis. Mahigpit na sumunod sa likuran niya sina Newton at Serena. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 361. Sa isang iglap, nawalan na naman ng laman ang lugar. Tanging sina Thea, Trevor, at ilan pang empleyado ang naiwan. Wala na bang ibang paraan kundi ilipat ang mga gamit natin? Ayaw nang umatras ni Thea. Gusto niyang mag-iwan ng marka sa mundo ng negosyo. Ang Century Group ay dapat na maging simula lamang. Gayunpaman, parang gumuho ang lahat bago pa man siya makaalis. Lolo, sige, Chairman. Saglit na nag-isip si Thea at nagpatuloy, magrente ka agad ng bagong bodega at dalhin doon ang lahat ng kasalukuyang kagamitan natin. Magkakaroon tayo ng pagkakataong makabangon mula rito hanggat nananatiling buo ang ating kagamitan. May pera pa ako sa card ko. Hahanap tayo ng bagong site at magtatayo tayo ng bagong pabrika. Chairman, ito, walang magawa si Larry. Ang kumpanya ay mayroon pa ring maraming hindi natapos na mga order sa ngayon. Hindi namin matutupad ang aming mga order sa tamang oras at lalabag sa aming mga kontrata kung lilipat kami ngayon. Malaki ang mawawala sa atin. At saka, wala ba tayong kontrata sa pag-upa? Maaari natin silang dalhin sa korte. Tiyak na mananalo tayo sa demanda. Alam mo ba kung sino ang kalaban natin ngayon? Ito ay Oceanic Commerce na itinatag ng Grade 4. Bagamat nabangkarot ang mga savior, ang iba pang tatlong sambahayan ay mas malaki pa rin kaysa sa Majestic Corporation. Tayo ang maghihirap kapag kalabanan natin sila, single ni Thea. Ang paglipat ba ay ang tanging pagpipilian natin ngayon? Si Quinten ay ayaw ding umamin ng pagkatalo. Subukan lang natin. Susubukan ko ring makipag-usap sa Longevity Pharmaceuticals at Celestial Group para makita kung handa silang wakasan ang kanilang mga kontrata ng maayos. Sige, nakasunod lang si Trevor dahil nag-utos na si Thea. Ang Century Group ay itinatag ngayon. Hindi mabilang na mga bisitang VIP ang inimbitahan ni Thea ngayon, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagpakita. Sa halip, lumitaw ang Oceanic Commerce. Nagpakita sila upang magdulot ng malaking kaguluhan. Maraming mga reporter sa labas ng Century Group headquarters. Ang balita tungkol sa nangyari ay mas mabilis na kumalat kaysa wildfire. Ipinapakita sa aming pinakahuling ulat na si James mula sa Majestic Corporation ang tanging dumalo sa seremonya ng pagtatatag ng Century Group. Walang ibang kilalang tao ang nagpakita maliban sa Oceanic Group. Nagpakita lang sila para isabotahe ang seremonya. Nakuha ng Oceanic Commerce ang land deed ng pabrika ng Century Group at hiniling na umalis sila sa loob ngayon. Nakakalokang balita, ang Oceanic Commerce ay nagpapatuloy laban sa Majestic Corporation. Si Wade, ang Vice President ng Oceanic Commerce, ay nagbanta sa dating Black Dragon na ang Century Group ay simula pa lamang at may darating pa sa malapit na hinaharap. Si Kensington ay napuno ng maraming kagilahil-alas na mga bagay. Bumalik si James sa Majestic Corporation. Itaas na palapag, opisina ng chairman. Marahang tinapik ni James ang kanyang mga daliri sa mesa habang nakaupo sa kanyang upuan. Ano ang dapat nating gawin tungkol sa Oceanic Commerce, Mr. Caden? Tanong ni Newton. Mr. Queen, ikaw na ang mamamahala sa Majestic Corporation mula ngayon, mabilis na sulyap ni James kay Newton at desididong nagsalita. Mr. Caden,
Hindi ito magandang ideya. Ako, kinawayway ni Newton ang kanyang mga kamay sa pagkataranta at tumanggi. Gawin mo lang kung sasabihin ko sa'yo. Maaari mong gawin ang anumang kailangan mong gawin. Ang lahat ng desisyon ay may iwan sa iyong mga kamay, hindi mahalaga kung sila ay malaki o maliit. Hindi mo na kailangan patakbuhin ang mga bagay sa tabi ko mula ngayon, mabilis na pagsingit ni James. Naiintindihan. Tumanggaw si Newton. Hinubad ni James ang maskara niya at itinapon sa isang tabi. Pagkatapos, tumalikod siya para umalis sa Majestic Corporation. Naunawaan niya na ang Kensington ay nasa bingit ng itapon sa kabuluhan. Alam niyang iba't ibang puwersa ang lalabas pagkatapos ng kanyang pagbibitiw. Hindi siya natatakot sa alinman sa kanila, maging sila man ang mga pangunahing pamilya mula sa Capital, Oceanic Commerce, Infinity Commerce, o sa Five Provinces Business Alliance. Ang lahat ng ito ay walang halaga para sa kanya. Ang tunay niyang target ay ang mga awtoridad ng kardinal sa kabisera. Hinihintay niyang makisali sila. Ito ang tanging paraan upang baguhin ang kasalukuyang power dynamic ng Sol. Ang dinamika ay kailangang ganap na masira. Ito ang intensyon ng Supreme Commander, at ito rin ang layunin niya lahat. Kasama, kailangan niyang masangkot ang mga pinakamaimpluwensyang pamilya kung gusto niyang malaman ang katotohanan ng pagkamatay ng mga Kaydan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 362. Nakipag-ayos si Thea na magrente ng bagong bodega at ilipat ang mga kagamitan ng pabrika. Pagkatapos, personal siyang pumunta sa punong tanggapan ng Longevity Pharmaceuticals. Noon, malapit ang relasyon nila ni Yuna. Dahil dito, hindi na niya kinailangan pang makipag-appointment at malayang bisitahin si Yuna kung kailan niya gusto. Ngayon, gayunpaman, natagpuan niya ang kanyang landas na hinarang ng mga security guard sa sandaling dumating siya sa punong tanggapan ng Longevity Pharmaceuticals. Tumigil ka nga dyan. Anong negosyo mo dito? Nandito ako para makita si Yuna, sabi ni Thea. Nandito ka para makita si MS Lawson. May appointment ka ba? Ako si Thea. Alam ko kung sino ka. Bumalik ka kung wala kang appointment. Walang nagawa si Thea dahil hinarang siya ng mga security guard. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan si Yuna. Sa itaas na palapag ng Longevity Pharmaceuticals, ang opisina ng chairman. Yuna crossed her legs. Kasama niya ang kanyang pamilya na bumibisita mula sa kabisera. Yuna, hindi na si James ang Black Dragon. Hindi na siya mahalaga sa pamilya namin kaya hindi na kailangan na humingi ng approval niya. Umupo sa tapat ni Yuna ang isang lalaking nasa 30s. Ito ang panganay na kapatid ni Yuna, si Morgan Lawson. Nakasimangot na sabi ni Yuna, Morgan, bali-balita na ang Black Dragon ay walang kapantay sa lakas at may pinakamahuhusay na medikal na kasanayan sa mundo. Kahit na hindi na siya ang Black Dragon, siya pa rin ang may-ari ng Transgenerational New City at chairman ng Majestic Corporation. Kung pinagsama-sama ang lahat ng aspetong ito, hindi naman masama kung nasa tabi natin siya, di ba? Anong alam mo? Matagal ka nang wala sa kabisera at hindi mo alam ang kasalukuyang kalagayan ng mga bagay-bagay. Mayroong ilang mga paksayon at ang ilan sa kanila ay hindi nasisiyahan sa Black Dragon dahil sa kanyang pagmamataas. Ngayong hindi na niya hawak ang kanyang posisyon, ang mga taong ito ay over the moon sa balita. Being his ally will mean standing against all those people, sabi ni Morgan habang seryosong nakatingin sa mga mata ni Yuna. Maya-maya lang ay nagring ang phone ni Yuna. Tiningnan niya ang tumatawag at nakita niyang si Thea iyon. Si Thea, ang nagligtas sa Black Dragon 10 taon na ang nakakaraan. Siya ang kasalukuyang asawa ng Black Dragon. Medyo naguguluhan din ako kung bakit nagpakita si James sa mata ng publiko na may ibang mukha. Bahala ka kung gusto mo siyang makita o hindi. Nandito lang ako para sabihin sa iyo na ang mga pangunahing pamilya ay nagkakaisa para magtayo ng bagong lungsod sa suburb ng Kensington. Pagkatapos magsalita ay lumabas na ng kwarto si Morgan. Sinagot ni Yuna ang telepono. Oy, Thea, ano ang problema? May kailangan ka ba? Matagal na siyang sinusubukang tawagan ni Thea at sa wakas, nakonekta na rin ang tawag. Yuna, nasa labas ako ng Longevity Pharmaceuticals headquarters. I need to see you pero hindi ako pinapasok ng mga security guard para salubungin ka. Teka lang, may ipapadala ako para kunin ka kaagad, sagot ni Yuna matapos isipin ang sinabi ni Morgan saglit.
Pagkatapos, binaba niya ang telepono. Matiigang naghintay si Thea sa labas ng Longevity Pharmaceuticals headquarters. Maya-maya ay dumating na ang sekretarya ni Yuna at inakay si Thea sa loob ng building. Bagamat nagpadala si Yuna ng sundo sa kanya, alam niyang unti-unting lumalayo ang Longevity Pharmaceuticals sa kanya dahil nawala na ang suporta niya. Dati-rati, hindi na mapipigilan si Thea na pumasok kapag dumating siya. Gayunpaman, ngayon, sinimulan na nilang pigilan siya sa pagpasok ayon sa gusto niya. Hindi nagtagal, nakarating siya sa opisina ni Yuna at nakita niya ang dati niyang kaibigan. Umupo si Yuna sa office chair at nag-aayos ng ilang mga dokumento. Nang hindi itinaas ang kanyang ulo, siya ay walang tibo na nagsabi, "I'm very busy. Sabihin mo sa akin kung ano ang napakahalaga na kailangan mong makita ako. Kung nandito ka lang para sa courtesy call, pwede ka nang umalis." Ibang-iba ang ugali ni Yuna sa nakaraan. "Hayaan mo akong magpaliwanag, Ms. Lawson. Marami na akong nilagdaan na mga order sa iyong kumpanya dati ngunit ang aming kumpanya ay nakaranas ng ilang mga problema at hindi kami makapagpapatakbo ng normal sa ngayon. I'm here because I wish to terminate the contract with you," sabi ni Thea habang naglalakad. Sa wakas ay ibinaba ni Yuna ang mga dokumento at iniangat ang ulo. "Maaari kang pumunta sa legal department ng kumpanya namin para sa pagwawakas ng kontrata," sabi ni Yuna kay Thea sa walang malasakit na tono. Napakagat si Thea sa kanyang mga labi upang pigilan ang awkward na nararamdaman sa kanyang loob. May gusto siyang sabihin pero hindi niya napigilan ang sarili na sabihin iyon. "Sige." With the short reply, tumalikod siya para umalis. Pumunta siya sa legal department para wakasan ang kontrata. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 363. Sa kasamaang palad ay wala ang manager, kaya kailangan niyang umalis. Sumunod, pumunta siya sa Celestial Group. Ang sitwasyon ay naglaro halos kapareho ng nangyari sa Longevity Pharmaceuticals. Si Alex mula sa Celestial Group ay labis na hindi katanggap-tanggap, at ang kanyang ugali ay mas masama kaysa kay Yuna. Parehong hindi natanggap ng Celestial Group at Longevity Pharmaceuticals ang pagdating ni Thea. Naging smooth sailing ang kanyang career all this while. Ngayon na ang lahat ay mabilis na bumababa, sa wakas ay natanto ni Thea ang kanyang sariling kawalan ng kakayahan. Kung wala ang suporta ng Black Dragon, wala siya. Dahil sa pagod at panlulumo, umuwi siya. Nandoon na si James para batiin siya. Nang makitang galit na galit si Thea, lumapit si James at minasahe ang mga balikat nito. "Darling, nahirapan ka sa trabaho. Wala ba akong silbi, honey?" "Syempre hindi. Ang asawa ko ang pinakamay kakayahang tao sa mundo." Napahikbi si Thea. "Darling, anong problema? Huwag kang umiyak. Maaari mong sabihin sa akin ang anumang bagay, at sabay nating aayusin. All along, palihim akong sinusuportahan ng Black Dragon. Alam ito ng buong mundo maliban sa akin. Ngayong nagbitiw na siya at nawalan na ng impluwensya, hindi na natatakot ang mga tao sa kanya. Ito ang pinakamalaking hamon na kinailangan kong harapin sa aking buhay." Maluhaluhang ipinaliwanag ni Thea ang lahat ng nangyari. Lahat, kabilang ang hitsura ng Oceanic Commerce, at ang kanyang pagbisita sa Longevity Pharmaceuticals at Celestial Group. Matapos sabihin sa kanya ang lahat, ibinaon niya ang kanyang mukha sa kanyang dibdib at nagsimulang humikbi ng mas malakas. Ipinulupot ni James ang mga braso sa balikat niya. Pag-aaliw niya rito, ayos lang. Lahat ay lilipas. Ang buhay ay hindi palaging magiging smooth sailing. Palaging may mga pagkakataong kailangan mong dumaan sa mga pagsubok at paghihirap. "Ano ang dapat kong gawin ngayon, honey? Kung wala ang Black Dragon na tinutulungan ako, wala ako. Kung wala ang suporta niya, wala akong magagawa sa sarili ko. Isa lang ang solusyon dito, darling." "Oo." Humiwalay si Thea sa pagkakayakap kay James at tumingin sa kanya ng may luhang mata. "Ano?" Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Thea. "Kailangan mong mapabilib ang lahat ng mga medikal na eksperto sa darating na medikal na komperensya at tumayo kumpara sa lahat. Iyan lang ang paraan para makabalik ka at makabangon muli. Dagdag pa, mayroon ka pa ring $2 bilyong sa iyong card. The money should be enough to rebuild the company," sabi ni James sa nakapapawing pagod na tono. Pero, ito ay isang malaking kaganapan sa Kensington.
Ang Kensington ay tahanan ng hindi mabilang na mahuhusay na medikal na practitioner mula sa kabisera. Hindi ko alam ang mga pangunahing kaalaman, at mayroon pang 8 araw bago ang medikal na komperensya. Walang tiwala si Thea na magagawa niya ito. Naniniwala ako sa iyo, Panipi. Sa mga susunod na araw, wala kang gagawin kundi mag-aral sa bahay. Magsasaulo ka hanggat kaya mo at makabisado ang mga pangunahing kaalaman. Sa huling 3 araw bago ang komperensya, ituturo ko sa iyo ang ilang hindi kapani-pani walang mga pamamaraan na lubos na magpapasigla sa isipan ng mga medikal na practitioner sa medikal na komperensya, aliw at panatag ni James K. Thea. Pero, pumirma ako ng kontrata sa Celestial Group at Longevity Pharmaceuticals. Marami pa akong mga bagay na kailangan kong ayusin sa kumpanya. Iwan mo na sa akin. Sa iyo. Nagtaas ng kilay si Thea kay James. Agad siyang napabuntong hininga, hindi man lang sila natatakot sa Black Dragon at sinasadya nila akong pahirapan. Ano ang magagawa ng isang tulad mo? Sai, pupunta ako sa Longevity Pharmaceuticals bukas. Kailangan kong ayusin ang mga bagay ng paisa-isa. Kailangan kong ihanda ang kabayaran kapag lumabag tayo sa kanilang mga kontrata. Sige, huwag ay stress ngayon. Matulog ka muna at basahin ang mga medikal na libro na ipinasa ko sa iyo noong hapon. Iginiya ni James si Thea patungo sa kanilang silid. Talagang pagod at pagod si Thea. Humiga siya sa kanyang kama. Umupo si James sa tabi niya at sinamahan siya. Hanggang sa nakatulog na siya ng mahimbing ay bumangon siya at lumabas ng silid, at nagtungo sa labas. Celestial Group, Longevity Pharmaceuticals. Sa tingin mo kaya mong pretuhin ang asawa ko ng ganito dahil lang hindi na ako bahagi ng 5 commander? Galit na sumimangot si James. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan si Henry. Sunduin mo ako sa kinaroroonan ni Thea. Kailangan kong pumunta sa Celestial Group at Longevity Pharmaceuticals. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 364. Pagkatapos tawagan ni James si Henry, nag-squat siya sa tabi ng kalsada sa labas ng neighborhood at naghintay. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Henry sa isang kotse. Ibinaba niya ang bintana ng sasakyan at kumaway kay James sa tabi ng kalsada. James, sumakay ka na sa kotse, tawag ni Henry. Lumapit si James, sumakay sa passenger seat, at naabutan si Whitney na nakaupo sa backseat. Hindi siya nagkomento tungkol sa presensya niya. Nabasa ko ang balita, James. May death wish ba ang Great Four? How dare they kick up a fuss at Thea's company? Gusto mo bang tumawag ako sa Southern Plains at magpapunta ng ilang lalaki, sabi ni Henry. Kalimutan mo na, hindi naman iyon kailangan. Kinaway-kaway ni James ang mga kamay niya. Bagaman nagbitiw ka na, ang mga lalaki ng Southern Plains ay palaging susuportahan ka. Lahat ay tutulong sa iyo kung magbibigay ka lang ng salita. Sa kasalukuyan, ang sitwasyon ngayon ay pabago-bago, at magiging mahirap para sa atin na labanan ang labanang ito ng mag-isa. Tinitimbang ni Henry ang mga kalamangan at kahinaan ng sitwasyon. Siya ay isang tagalabas sa bagay na ito. Kaya, nagawa niyang tingnan ang sitwasyon mula sa isang layunin na pananaw. Kahit na binili mo ang Transgenerational New City at itinatag ang Transgenerational Group, ang kumpanya ay walang gaanong pera sa account nito. Kakailanganin natin ng malaking kapital para ipagpatuloy ang pagpapaunlad ng kumpanya. Mayroon pa akong halos 10 bilyon sa aking card, ngunit tiyak na hindi ito sapat. Ang mga pangunahing puwersang ito ay lahat ay may tulong mula sa kanilang mga koneksyon sa ilalim ng mundo. Paano natin sila haharapin kung wala tayong mga lalaki? Bigyan mo lang ako ng salita at palihim akong makakabalik sa Southern Plains. Hindi magiging mahirap para sa akin na kumuha ng 1 o 2 bilyong dolyar at isama ang ilan sa ating mga tauhan. Napatingin si James kay Henry. Siya ay may magandang hawakan sa pangkalahatang sitwasyon. Ang mga puwersang kinakaharap niya ngayon ay ilang maimpluwensyang kamara ng komersyo. Ang bawat isa sa kanila ay may sapat na mga ari-arian at kanilang sariling mga puwersa sa ilalim ng lupa upang pilitin siya sa isang sulok. Maingat niyang pinag-isipan ang kanyang mga pagpipilian at sa wakas ay sinabing, sige. Kakailanganin ng Transgenerational Group na gumamit ng maraming pera upang bumuo ngayon. Bumalik ka at humanap ng paraan para makakuha ng pera. Kahit na hindi na ako ang Black Dragon, general ka pa rin. Hindi dapat mahirap para sa iyo na makakuha ng pera. Kasabay nito,
Palihim na ilipat ang ilang daang sundalo dito. Kailangan natin ng mga elite fighter. Gayunpaman, siguraduhing hindi makaakit ng anumang atensyon mula sa mga tagalabas. Naiintindihan. Tumango si Henry. Isang malaking hamon ang pumasok sa mundo ng negosyo mula sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, si James ay nakaramdam ng kaba tungkol dito. Hindi nagtagal at nakarating na sila sa Longevity Pharmaceuticals headquarters. Tumingin si Henry sa likod ng kotse para kausapin ang babaeng naiwan dito. Manatili ka sa kotse at huwag kang umalis, Missy. Okay. Masunurin namang tumango si Whitney. Sabay na lumabas ng sasakyan sina James at Henry. Naglakad ang dalawa patungo sa Longevity Pharmaceuticals headquarters na may mga sigarilyo sa kanilang mga bibig. Tumigil ka nga dyan. Anong ginagawa mo? Bago sila makalapit, itinuro ng ilang security guard sina James at Henry gamit ang kanilang mga electric baton. Pumunta ka at sabihin kay Yuna na narito si James para bisitahin siya. Ngumisi si James. Si James, ang Black Dragon, o si James, ang walang kwentang asawa ni Thea. Ang pangalang James Caden ay sikat sa buong Kensington. Ang pangalan ng Black Dragons ay James Caden. Ang manugang ng mga kalahan ay si James Caden din. Isang ngiti ang ibinigay niya sa security guard at sinabing, kailangan mo pa bang magtanong? Obvious naman without looking na ang walang kwentang James na nandito. Ikaw na basura. Gusto mo bang makita si chairman? Maging ang dating Black Dragon ay mangangailangan ng appointment para makipagkita sa kanya. Tinuya ng mga security guard si James. Hindi rin nila papalampasan ang ibang James. Ano ang hindi naisip ng sino man na gagawin nila? Tiningnan sila ni James at sinagot ito ng casual, ganun ba? Mabuti pang tumawag ka at magtanong kay Yuna. Kung hindi, hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Wow, tinatakot mo ba ako? Ano ang gagawin mo sa akin kung hindi kita pinapasok ngayon? Nagpatuloy ang pagtawa ng mga security guard at kinukutsa ang dalawang lalaki. Sumeryoso ang ekspresyon ni James, at sa sumunod na sandali, umungal siya, atake. Agad na kumilos si Henry nang lumabas ang salita sa bibig ni James. Ilang mga security guard ang agad na ibinaba at napahiga sa lupa, humahagulgol sa sakit. Kinuha ng isa sa mga security guard ang kanyang walkie-talkie at sinubukang humingi ng tulong. Arg! Sa sandaling sinubukan niya ito, ang dibdib niya ay tinadyakan ni James. Nilampasan nina James at Henry ang mga natumbang security guard at pumasok sa Longevity Pharmaceutical Building. Pagpasok pa lang nila, nakita na nila ang kanilang sarili na sinisingil ng 12 ng mga security guard, huwag kang magpigil. Huwag mo lang silang patayin. Nag-utos si James at pumunta sa kanila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 365. Atake. Kunin mo silang dalawa. 12 ng mga security guard ang mabangis na sumugod sa kanilang mga electric baton. Biglang itinaas ng pinakamalapit sa kanila ang kanyang electric baton at inihampas ito sa ulo ni James. Itinaas ni James ang kanyang kamay, hinawakan ang electric baton, at inindayog pababa sa palso ng security guard. Arg! Napasigaw sa sakit ang security guard. Sinundan ni James ng isang sipa sa kanyang dibdib, at ang security guard ay agad na napaatras, napaluhod ng husto sa lupa at napaungol sa sakit. Sina James at Henry ay dumaan sa daan-daang mga labanan at lumakad sa hindi mabilang na malapit sa nakamamatay na mga sitwasyon. Ang 12 ng mga security guard na ito ay walang anuman kumpara sa kanilang mga nakaraang kalaban. Sa loob lamang ng 1 minuto, ang lahat ng mga security guard na dumating sa kanila ay nakahiga sa sahig alinman sa walang malay o nahihirapan sa sakit. Top floor, opisina ni Yuna. Isang kaakit-akit na sekretarya ang tumakbo sa silid, hinihingal at naguguluhan. MMS Yuna, may problema tayo. Isang taong tinatawag na James ang nakipagpunyagi sa loob ng gusali. Mahigit 100 security guard ang natanggal. Ano? Gulat na bulalas ni Yuna, at tumayo siya mula sa kanyang upuan. Bam! Binuksan ang pinto ng opisina. Pumasok sina James at Henry sa office room. Nanlamig ang mukha ni Yuna nang makita ang dalawa. Pumasok si James, umupo sa sofa, at kumuha ng sigarilyo. Agad itong sinindihan ni Henry para sa kanya. Si James ay nagsuot ng hindi nasisiyahang ekspresyon. Yuna, ang lakas talaga ng loob mo, ha?
How dare you make trouble for my wife? Nagsimulang pagpawisan si Yuna. Bigla niyang naalala na ang lalaking nauna sa kanya ay hindi na ang Black Dragon at nakabawi na siya sa katinoan. She crossed her arms and glanced at James condescendingly. Anong gusto mo, James? Ito ay Longevity Pharmaceuticals. Gusto mo bang makulong dahil sa pagpasok at pananakit sa mga bantay ko? Malamig niyang sabi. Biglang tumayo si James. Nakakatakot na mali siya ang lumabas sa kanyang katawan. Ang matinding aura nito ay natakot kay Yuna, at napaatras ito ng bahagya. Hindi na ikaw ang Black Dragon. Wala kang karapatang utusan ako ng kahit ano. Umalis ka sa lugar na ito ngayon din, at magpapanggap akong walang nangyari. O kung hindi, tatawag ako ng pulis. Tumawag ng pulis. Ngayon ay turn na ni James na gumamit ng mapagpalang tono. Bagaman hindi na ako ang Black Dragon, sa tingin mo ba ay handang hawakan ako ng mga pulis? Alam mo ba kung sino ang katabi ko? Isa siyang general sa Southern Plains at may 1-star badge sa kanyang mga balikat. Nang marinig ito, napaatras ng ilang hakbang si Yuna. Galit siyang tumingin kay James. Anong gusto mo? Pupunta ang asawa ko sa kumpanya mo para tapusin ang kontrata mo ng mapayapa. Mas mabuting panoorin mo kung paano mo siya tretuhin. Or else, naglabas ng banta si James. Itinaas niya ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang pilak na karayom. Whoosh! Lumipad ang pilak na karayom mula sa kanyang mga kamay. Narinig na lamang ni Yuna ang sipol ng hangin sa kanya. Pagkatapos, tumalikod si James at umalis. Nang lumingon siya, may nahulog na hibla ng buhok niya sa gilid ng tenga niya. Namutla ang mukha niya sa takot. Hanggang sa umalis si James ay hindi niya nagawang i-compose ang sarili. Nang makita ang mga hibla ng kanyang buhok na nalaglag sa lupa, napabuntong hininga si Yuna. Anong nakakatakot na kasanayan? Totoo ang mga tsismis. Ang lakas ng Black Dragon ay walang kapantay at maaaring kumitil ng buhay ng isang tao sa pamamagitan lamang ng isang pilak na karayom. Kumakabog ng husto ang dibdib ni Yuna. Ang Black Dragon ay napakalakas at nakakatakot. Patay na sana siya ngayon kung gusto siyang patayin ni James. Pumasok ang isang lalaki pagkaalis ni James. Morgan. Nag-react naman si Yuna at sinigawan siya. Lumapit si Morgan at napansin ang mga hibla ng mahabang itim na buhok sa sahig. Siya squat down, kinuha ang mga ito, at hinawakan ang mga ito sa kanyang mga kamay upang pagmasdan. Nang mapagtanto niya kung ano ang nangyari, nagkaroon siya ng nakakatakot na ekspresyon. Nakakatakot ang lakas ng braso. Ito ay mabilis, tumpak, at makapangyarihan. Ang maliit na pilak na karayom na ito ay mas nakakatakot kaysa sa isang baril. Ano ang dapat kong gawin ngayon, Morgan? Pinunasan ni Yuna ang pawis na tumutulo sa kanyang noo. Gawin mo ang sinabi niya. Kahit na hindi na siya ang Black Dragon, mayroon pa rin siyang hindi kapani-pani walang lakas. Hindi tayo makakasama sa bad side niya. Ikaw ang mananagot para sa aming negosyo sa Kensington, kaya huwag kumilos ng walang ingat. Mag-ingat sa iyong mga pakikipagkalakalan. Humingi ng opinyon ng aming pamilya kung nalaman mong hindi ka makakapagdesisyon ng mag-isa, utos ni Morgan. Sige, tumanggo si Yuna. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 366. Pagkatapos lutisin ang usapin sa Longevity Pharmaceuticals, nagpunta sina James at Henry patungo sa Celestial Group. Maya-maya ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Ipinarada ni Henry ang sasakyan. Pagkatapos, sabay na bumaba ng sasakyan ang dalawa at magkatabing naglakad patungo sa Celestial Group headquarters. Hindi tulad ng Longevity Pharmaceuticals, ang dalawa ay hindi hinarang ng seguridad sa pagkakataong ito. Pagkapasok sa gusali, naglakad sila patungo sa elevator at tinungo ang pinakamataas na palapag. Pagkalabas nila ng elevator, maraming gwardya ang nagkukumpulan sa labas, masayang nagkukwentuhan. Agad naman silang nilapitan ng mga security guard. Isa sa kanila ang naglabas ng electric baton sa kanyang bewang at itinutok kay James at Henry na lumabas ng elevator. Anong ginagawa mo dito? Ito ang exclusive floor ng chairman. Umalis ka na agad. Single ng security guard sa kanila. Sa ilang hakbang, tumakbo si Henry at inagaw ang electric baton sa kamay ng security guard. Pagkatapos ay ibinaba niya ito ng malakas sa ulo ng lalaki. Ikaw, natigilan ang guard. Gayunpaman, bago niya natapos ang kanyang pangungusap,
Siya ay napuno ng pagkahilo, at ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa. May binabalak sila. Kunin mo sila. Mabilis na sumugod ang ibang mga security guard papunta sa kanila. Kumilos si Henry na parang may langis na orasan at agad na nawalan ng kakayahan ang security guard sa ilang galaw. Dumiretso ang dalawa sa opisina ng chairman. Bam! Sinipa nila ang pinto at pumasok sa loob. Naka-entwine si Alex sa kanyang kaakit-akit na babaeng sekretarya sa ibabaw ng kanyang sofa. Nagmamadali silang naghuhubad habang magkadikit ang mga labi sa yakap ng isa't isa. Biglang bumukas ang pinto. Lumingon si Alex at nakita niya si James at Henry na papalapit. Pinandilatan niya ang mga ito habang mabilis na nagbibihis. Anong ginagawa mo dito, James? Gusto mo na bang mamatay? Galit na sigaw niya. Karaniwan, malugod na tatanggapin ni Alex si James sa kanyang opisina bago siya magbitiw. Gayunpaman, si James ay hindi na ang Black Dragon, at hindi na isa sa 5 commander. At best, chairman lang siya ng Majestic Corporation. Ang Celestial Group ay may higit na kapangyarihan kaysa sa Majestic Corporation. Paano niya natitiis ang kawalang galang ng isang taong nakita niyang nasa ilalim niya? Naalala niya kung paano siya inutusan ni James na parang ungol noong nakaraan. Kumulo ang kanyang dugo sa kahihiyan at galit. Lumuhad ka ngayon, at pag-iisipan kong palayain ka, utos niya. Pasimpleng naglakad si James at umupo sa sofa. Mabilis na inayos ng sexing babaeng sekretarya sa sofa ang magulong damit at gulat na tumakbo palabas ng opisina. Hindi mo na ba ako siniseryoso simula nang mag-resign ako at hindi na ako isa sa 5 commander, Alex? Binalikan ni James ang vitriol ni Alex na may ngiti. Haha, miyembro ako ng Yates from the Capital. Bakit ko sineseryoso ang isang tulad mo? Ngumisi si Alex. Itinuring niya si James na para bang nakatingin siya sa tulala ng bayan. Sa tingin mo ba pwede ka nalang mag-waltz dito at kausapin ako sa ganitong paraan? Hindi ka na ang Black Dragon o hindi na miyembro ng 5 Commanders. Hindi mo ba alam na maraming tao ang mayroon ka sa kanilang mga crosshair? Hindi mo ba alam kung gaano karaming big shot sa capital ang gusto mong patayin? Lumuhad ka na. Pagkasabi niya nun ay agad niyang kinuha ang phone niya para tumawag. Pumunta ka sa opisina ko dali. Mabilis niyang pinatay ang tawag at pinandilatan ng masama si James. Nagdulot sa kanya ng maraming problema si James noong panahon niya bilang Black Dragon. Bagamat hindi na humawak sa posisyon, may lakas pa rin ng loob ang lalaking ito na guluhin siya. Hindi nagtagal, bumukas muli ang pinto ng opisina, at pumasok ang 7 hanggang 8 matipunong lalaki. Ang mga taong ito ay 2 metro ang taas at humigit kumulang 140 kilo ng purong kalamnan. Mas makapal pa ang mga braso nila sa bewang ni James at nakaumbok sa lakas ng pagsabog. Tumayo ang mga lalaki sa opisina at humarap kay Henry at James. Nag-cross-arm si Alex at nagbiro, balita ko mayroon kang walang kapantay na lakas. Gusto kong makita kung paano ka makaalis sa opisina ko ngayon. Mabilis na sumulyap si James kay Henry. Naunawaan kaagad ni Henry ang ibig sabihin nito. Bigla siyang bumangon. Gayunpaman, sa sandaling siya ay bumangon, ang mga lalaki ay bumunot ng kanilang mga baril at itinutok ang mga ito kay James at Henry sa harap ng maraming baril. Si Henry ay tumahimik at muling isinasaalang-alang ang kanyang mga aksyon. Haha, bumungis-ngis si Alex. Paano kung mayroon kang malaking lakas? Lumuhad ng masunurin o kung hindi? O ano? Napangisi si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 367. Ang walang takot na ekspresyon ni James ay hindi komportable kay Alex. Or else, you die, walang pakialam niyang sagot. Pagkalabas ng salitang, mamatay, sa kanyang bibig, agad na kumilos si James. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ilang pilak na karayom ang bumaril. Bago pa makapag-react ang ilang matipunong lalaki, nawalan sila ng lakas sa kanilang mga katawan at bumagsak sa lupa, hindi man lang makabangon. Ano? Namula ang mukha ni Alex sa gulat. Nakarinig siya ng mga alingaw-ngaw na ang Black Dragon ay isang tao ng hindi kapani-pani walang lakas. Ang mga chismis na ito ay sinadya upang maging labis na pagmamalabas, hindi talaga totoo. Lahat ng nakaharap sa Black Dragon ay namatay. Hindi niya inasahan na si James ang nagtataglay ng ganoong lakas. Tumayo si James. Si Alex ay likas na umatras,
at ang mga butil ng pawis ay lumitaw sa kanyang noo. Alex, you've got some nerve. Naramdaman niya ang intensyon ni James na pumatay, at agad na nagbago ang ekspresyon nito. Isang ngiti ang nabuo sa kanyang chubby face. James, kalokohan lang ang lahat. Narinig kong napakalakas mo at hindi ako nagkaroon ng pagkakataong masaksihan ito mismo. Sa wakas ay may karangalan akong makita ito sa harap ng aking mga mata ngayon. Secretary, ikuha mo ako ng tsaa. Pagkasabi noon ay agad siyang lumapit at pinagsilbihan ng personal sina James at Henry na parang mga bisitang VIP. Si James naman ay umupo ng walang pag-aalinlangan at simpleng sinabi, darating ang asawa ko para tapusin ang kontrata sa Celestial Group bukas. Hindi mo siya pahihirapan, di ba, Alex? Oo, syempre. Talagang hindi ko gagawing mahirap ang mga bagay para sa kanya. Maamong sumunod si Alex at galit na tumango. Tumayo si James. Nanginginig sa takot si Alex bago ang kanyang kahangahangang figure. Sinaman siya ng tingin ni James nang tumalikod siya paalis na sumunod si Henry sa likuran niya. Agad na bumagsak si Alex sa sofa pagkaalis ng dalawa. Kumuha siya ng tisyo sa mesa at pinunasan ang pawis sa noo. He muttered bitterly, hindi na ikaw ang Black Dragon, James. Paanong hindi mo alam ang iyong lugar? Maghintay ka lang. Hindi magtatagal at mamatay ka nang hindi mo alam kung ano ang tumama sa iyo. Si Alex ay isang pangunahing miyembro ng Yates mula sa kapital. Makatuwiran na mayroon siyang pangkalahatang pag-unawa sa sitwasyong pampulitika sa kabisera. Ilang paksayon ang nabuo sa kabisera. Ang mga paksayon na ito ay lubos na hindi nasisiyahan kay James. Nakialam si James sa kanilang negosyo, na naging dahilan upang maghirap ang kanilang kita noong siya pa ang Black Dragon. Ngayong hindi na siya ang itim na dragon, lahat sila ay naghahangad na alisin ang istorbo na minsang sumakit sa kanila. May pumasok dito. Paos na sigaw ni Alex. Maya-maya, may pumasok na empleyado sa opisina. Tinuro ni Alex ang matipunong lalaki na nakahandusay sa lupa. Ipadala sila sa ospital. Nagmaneho si Henry patungo sa common clinic. Tahimik lang si James sa buong biyahe. Nanatiling tahimik din si Henry bilang tugon. Mukhang lumaki ang mga taong ito na hindi natatakot sa iyo, James, sabi ni Henry pagkaraan ng ilang sandali. It's understandable since nag-resign na ako ngayon. Nakasakit ako ng maraming tao kapag mayroon akong posisyon. Hindi lamang sa Kensington, kundi maging sa kabisera. Ano ba, halos nasaktan ko ang lahat ng makakaya ko. Noong nakaraan, sinakal nila ang kanilang galit sa akin dahil ako ang Black Dragon, commander ng Black Dragon Army na may hindi mabilang na mga sundalo sa ilalim ko. Ngayong wala na ako, lahat ng mga taong ito ay darating para kunin ako. Nakangiti si James habang inilalahad niya ang sitwasyon. Dahil hindi na natatakot sa iyo sina Yuna at Alex, sigurado ako na ganoon din ang panig ni Jake. Mahihirapan na tayo sa Kensington mula rito, daing ni Henry. Oo, napabuntong hininga si James. Noong nakaraan, marami siyang na-offend na matataas na opisyal sa kabisera. Pagdating sa Kensington, lahat ng taong nasaktan niya ay mula sa mayayamang pamilya ang Great Four, Infinity Commerce, Five Provinces Business Alliance, at maging ang mga mula sa underworld. Ngayong nagbitiw na siya, nakita ng lahat na pagkakataon ito para ay settle nila ang score nila sa kanya. Henry, kailangan kong magmadali kang bumalik sa Southern Plains. Gayunpaman, huwag gumawa ng hitsura. Lihim na makipagkita kay Teniente Levi at ipalipat sa kanya ang 1,000 piling sundalo sa Kensington. Tandaan na kumilos ng palihim at huwag maakit ang anumang atensyon. Subukan din na makakuha ng pera. May bagyo na, at kailangan kong maghanda kapag ito ay tumama. Kung hindi, matagal akong nawala bago ako magkaroon ng pagkakataon na agawin ang tunay kong target, malungkot na sabi ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 368. 2 oras lang bago lumabas at umuwi si James. Hindi pa rin nagigising si Thea sa kanyang pagkakaidlip. Pumasok si James sa bahay at humihit-hit ng sigarilyo sa sala. Tinignan niya ang oras at napansin niyang medyo matagal na natutulog si Thea. Umalis siya sa upuan niya at pumasok sa kwarto. Nakahiga si Thea sa kama na nakasuot ng manipis na damit. Dahil na rin siguro sa init, bumukas ang neckline ng kanyang damit, at nadulas ang kanyang bra, kitang-kita ang malinaw na tanaw sa kanyang cleavage.
Muntik nang mag-nosebleed si James. Marahan niyang ginaising si Thea. Mahal, oras na para bumangon at mag-aral. Iminulat ni Thea ang kanyang mga mata sa pagkalito, at ang una niyang nakita ay ang pamilyar na mukha ng kanyang asawa. Sa kanyang groggy state, bumangon siya sa kama at inayos ang magulong damit. Namula siya ng mapagtantong muntik nang matanggal ang kanyang bra. Humalaklak si James. Anong nakakatawa? Itinaas ni Thea ang ulo niya at inikat ang mga mata kay James. Napakaganda mo talaga, darling. Halos hindi ko na napigilan ang sarili ko na yakapin ka, sinserong sabi ni James. Lalong namula ang magandang mukha ni Thea. Mabilis siyang bumangon at nagtungo sa banyo para itago ang kahihiyan. Naghilamos siya ng mukha at nag-freshen up. Pagkatapos, bumalik si Thea sa kwarto. Umikot ang ulo niya nang makita ang makakapal na libro sa panimulang gamot sa mesa. Honey, ilang araw na lang bago ang medical conference. Ano ang posibleng matutunan ko sa mga ilang araw na ito? Wala man lang tiwala si Thea. Dapat mong subukan ang iyong makakaya. Mas mabuting magkaroon ng kaunting kaalaman kaysa sa wala. Napabuntong hininga si Thea. Nasira ang tiwala niya. Paano niya malalampasan ang mga nakarenasang medikal na practitioner na may ilang dekada ng karanasan sa ilalim ng kanilang sinturon sa loob lamang ng ilang araw ng pag-aaral? Paano ito naging posible? Higit pa rito, ang kanyang kumpanya ay nagpupumilit na manatiling nakalutang. Pinapatay lang nito ang anumang motibasyon na kailangan niyang mag-aral. Honey, ayoko nang gawin ito. Sa sobrang galing mo, bakit hindi ka nalang sumali at makuha ang unang pwesto sa aking lugar? Tumingin si Thea kay James na may pagmamakaawa. Kumunat ang noo ni James. Ano ang punto ng gusto niyang turuan siya kung gusto niyang manalo sa unang lugar? Sige, nang makita ang umaasang ekspresyon ni Thea, hindi niya napigil ang tumanggi. Nakahinga ng maluwag si Thea, kung gayon, hindi ko na kailangang kabisaduhin pa ang mga ito. Sumasakit ang ulo ko sa pagtingin ko pa lang sa mga human meridian at acupuncture point na ito. Ano ang reward kung ako ang manalo sa unang pwesto? Nakangiting nang aasar si James sa kanya. Anong klaseng reward ang gusto mo? Namula si Thea. Hindi mapaglabanan ni James ang namumula niyang mukha. Tiyong ipinangako mo noon. Sige, no big deal. Ipapatikim mo ba sa akin ang aking gantimpala? Nauutol na tanong ni James. Itinaas ni Thea ang ulo at kinurot si James sa pisngi. Walang kwenta yan. Dito. Tinuro ni James ang bibig niya. Inilibot ni Thea ang kanyang mga mata, tumayo, at lumabas ng silid, naiwan si James nang makita ang kanyang mapagmataas na likod na papalayo sa kanya. Hinawakan ni James ang pisngi niya, kung saan hinalikan at ngumisi ito na parang schoolboy. Sinundan siya nito palabas ng kwarto. Mag-isa lang sila sa bahay. Si Thea ay nag-aalala tungkol sa mga gawain ng kumpanya at patuloy na pumupunta sa labas. Darling, pupunta ako sa kumpanya para tingnan ang sitwasyon. Sige, tumango si James. Hindi siya tumugon sa banta ng Oceanic Commerce sa kumpanya ni Thea. Naghihintay lang siya ng tamang sandali. Isa pa, may naisip siyang plano. Isang plano para suportahan si Thea sa tuktok. Una, ang titulong henyong doktor ay kailangang mapanalunan upang makagawa ng pangalan para sa kumpanya. Pagkatapos, maaaring muling buksan ang kumpanya. Hindi na ito magiging kumpanya ng pagmamanupaktura kundi isa na nagsaliksik at gumawa ng sarili nitong gamot. Pipilitin nito ang iba pang mga kumpanya na makipagkompetensya sa isa't isa sa isang bid na makuha ang kanilang supply mula sa Century Group. Simula nang pumunta si Thea sa kumpanya, walang magawa si James. Kaya, bumalik siya sa kwarto para matulog. Samantala, sa isang underground casino sa Kensington, nakasuot si David ng simpleng short-sleeved shirt na ipinare sa isang Rolex na relo at gintong kwintas. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa isang makapal na babae at gumawa ng malalaking taya. F***, napakalaking swerte, angal ni David. Sa isang kisap mata, milyon-milyong dolyar ang nawala sa kanya. Tumayo siya at akmang aalis. Huwag kang umalis, David. Hinayla ng makapal na babae si David at hinaplos ang katawan nito sa kanya. Maglaro ng ilang laro, David. Hindi ka maaaring maging malas magpakailanman. Baka maabot mo ang ginto sa susunod na 2 round, mapanghikayat na sabi ng babae. Kalimutan mo na, tapos na ako.
May natitira pang sense si David sa kanya. Gusto na niyang umalis. Mawawala sa kanya ang lahat kapag nagpatuloy siya. Haha, nanalo ako ng 30 milyon sa isang round. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 369. Isang malakas na tawa ang umalangaw-ngaw sa buong bulwagan. Tuwang-tuwa ang isang lalaki, I won. Ibinalik ko ang lahat ng perang nawala sa akin gamit ang mga kita. Mukhang matutuwa ako sa ilang mga batang model sa clubhouse mamaya. Natatawa siyang lumabas ng kasino. Natutokso si David habang pinagmamasdan ang pag-alis ng lalaki. Tiyak na ang malas na streak na ito ay hindi magpapatuloy magpakailanman. Dapat kong subukan ang ilang higit pang mga round. Nangangatuwiran si David sa sarili. Punta tayo sa isang VIP private room. Magkakaroon ka ng mas maraming big shot tulad mo. Maglaro tayo ng mas malaki at mas kapana-panabik na mga laro. Alam kong hindi ka nauubusan ng pera, diba? Maaari tayong pumasok sa mga pribadong silid, at ako ay, kinurot ng babae ang katawan ni David ng may habag. Kinilig si David sa pagkakahawak. Sige, alis na tayo. Dinala ng babae si David sa isang pribadong silid. May 7 o 8 tao sa private room. Kasalukuyan silang naglalaro ng pinakasikat na laro, bullfighting. Nang makitang pumasok si David sa pribadong silid, sabay-sabay nang umiti ang lahat. Kinaladkad ng babae si David papunta sa kanila at nakangiting sabi, "Hoy, guwapo. Mayroon ka bang silid para sa isa pa?" Isang lalaki ang tumayo at tinignan si David ng masama. Naglalaro kami ng mas malalaking taya, at makakasali ka lang na may hindi bababa sa 10 milyong chips. David, magpalit ka ng 10 milyong dolyar na halaga ng chips. Saglit na pinag-isipan ito ni David at nagpas siyang subukan ang kanyang kapalaran. Plano niyang huminto matapos mawala ang 10 milyon. Walang garantiya na siya ay mananalo o matatalo sa susunod na laro. Agad siyang pumunta para makipagpalitan ng chips. Pagkatapos, sumali siya sa laro. Binuksan ang aircon sa pribadong silid, at may mahinang halimuyak na umalangaw-ngaw sa hangin. Ang layunin ng halimuyak na ito ay upang mapurol ang mga pandama, at pigilan ang kanilang kontrol sa salpok at mga kakayahan sa pangangatwiran. Lahat ng tao sa private room ay lihim na nagsasabuatan. Napansin ng mga taong ito na gumawa siya ng malalaking taya pagkatapos pumasok sa underground na kasino. Ang silid na ito ay isang bitag upang maubos siya para sa bawat sentimos na halaga niya. Nagsimulang magsugal si David sa gilid, nagsimulang pagsilbihan siya ng sexing babae. Nag-e-enjoy siya habang nakikipagsugal sa mga lalaki. Hindi nagtagal at nawala sa kanya ang 10 milyong chips na una niyang mayroon. Magdadagdag ako ng 20 milyong chips. Desperado siya matapos mawala ang lahat. Tapos, nagpalitan pa siya ng chips. Gayunpaman, ang 20 milyong chips ay hindi sapat at nawala sa loob ng wala pang 10 minuto. Ang nakakaganyak na aroma sa silid at kapaligiran ng silid ay naging dahilan upang tuluyang mawalan ng kontrol sa sarili si David. Siya ay patuloy na nagpapalitan ng mga chips upang mawala ang mga ito sa susunod na sandali. Wala pang 2 oras, nawala lahat ng perang kinuha niya kay Thea. Ang sexy at magandang babae ay yamakap sa mga bisig ni David at sinubukan siyang akitin muli. David, malapit nang dumating ang swerte mo. Bakit hindi ka manghiram ng pera sa kasino? May pera ka pa ba, kuya? Kung hindi, lumabas ka. Bumalik ka at makakuha ng mas maraming pera kung wala ka na ngayon. Simple lang, ipanalo mo lang lahat, pare. Ang mga lalaki ay nagsimulang itlogen si David. Sa sandaling ito, isang chubby na lalaki ang nagtulak sa pinto at pumasok sa loob ng kwarto. Lumingon siya kay David at masayang tinanong siya, "Sir, gusto mo bang humiram ng pera?" "Oo, kailangan ko ng 10 milyon. Sige, ito ang promissory note. Pakipirmahan ito at pindutin ang iyong fingerprint." Nakuha ni David ang 10 milyong dolyar na chips. Gayunpaman, ang kanyang kapalaran ay kakilakilabot, at ang 10 milyong dolyar na chips ay nawala kaagad. Tapos, nanghiram pa siya at nawala na naman lahat. Bago niya alam, nawalan siya ng 7 hanggang 8 bilyong dolyar. Matapos siyang matalo ng napakalaking halaga, nagpa siya ang mga tao sa pribadong silid na tawagan ito sa laro at sunod-sunod na umalis. Sa huli, si David lang at ang babae ang naiwan sa private room. Sumando si David sa upuan.
Hindi niya alam kung gaano kalaki ang nawala sa kanya. Namalaya na lamang niya na nawala na ang lahat ng pera sa kanyang card at nanghiram din siya ng malaking halaga. Bigla na lang niyang na-realize ang nangyari. Niloko siya. Muling sinipa ang pinto ng pribadong silid, at sumugod ang chubby na hiniram niya ng pera kasama ang 12 tao, lahat ay may hawak na armas. Hinampas ng chubby na lalaki ang mesa. Sa takot, nanginig ang buong katawan ni David. David Callahan, humiram ka ng kabuoang 800 milyon. Kakailanganin mo lamang magbayad ng interes na 200 milyon. Ang interes ay tataas ng 200 milyon kada araw kung hindi mo ito babayaran hanggang ngayon. Kaya, ano ito? Magbabayad ka ba ngayon o? Ano, 800 milyon? Paano ito posible? Paano ako nanghiram ng ganito kalaki? Nabigla si David. The middle-aged chubby man threw out a bunch of promissory notes and stated dryly, malinaw na nakatala ang lahat sa mga dokumentong ito. Nakuha ko na ang iyong mga detalye sa background sa sandaling hayaan kitang humiram sa akin. Bibigyan kita ng pagkakataong bumalik ngayon. Magmadali at pagsamahin ang pera. Tandaan, magiging 200 milyon kada araw kung hindi ka magbabayad ngayon. Naramdaman ni David na umalis ang kanyang lakas sa kanyang katawan at malumanay na napahiga sa upuan. Tapos na ako. Hindi lang 500 milyon ang nawala sa akin kundi humiram pa ako ng 800 milyon bukod pa dyan. Si David ay lampas sa hindi mapakali. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 370, 800 milyong dolyar na may 200 milyong interes na sinisingil araw-araw. Paano niya ito ibabalik? Nawalan ng pag-asa si David, at parang namamanhid ang kanyang katawan. Nagdidilim ang lahat sa paligid niya at ang pag-iisip na tapusin na lang ang lahat ng ito at iwanan ito sa likod ay nag-flash sa kanyang isipan ng higit sa isang beses. David, bumalik ka para humingi ng pera. Ang lalaking iyon ay si Maximus. Kilala siya sa pagiging sobrang walang awa. Kung hindi mo makuha ang pera niya, hindi lang ikaw kundi lahat ng Callahans ang matatapos, sabi ng sexing babae sa tonong naghihikayat. Nagtrabaho ang babae sa underground casino, at ang pangalan niya ay Lulo. Siya ang responsable sa pag-aliw sa mga high roller na bumisita sa casino. Nang marinig ito, nanginginig si David. Tumayo siya at gustong umalis. Gayunpaman, hindi siya makapag-ipon ng lakas sa kanyang katawan para humakbang pasulong. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi. Sa bahay, nahiga siya sa kama at ayaw gumalaw o kumain ng hapunan. Ilang beses niyang binuksan ang bintana at sinubukang tumalon. Nalaman niyang nabigo siya sa kanyang tapang sa tuwing sinusubukan niyang gawin ito. Pagkatapos ng hapunan, kwarto ni Thea. Si Thea ay kausap si James tungkol sa kumpanya. Sinabi niya sa kanya na ang kagamitan ng kumpanya ay inilipat at na maghahanap siya ng bagong lugar na pagtatayuan ng pabrika pagkatapos ng medikal na komperensya. Mayroon pa siyang pera na magiging sapat para sa kanila upang muling itayo ang kumpanya. Sige, walang sinabi si James. Siya ang target ng OceanX Commerce, ngunit kailangang tiisin ni Thea ang mga kahihinatnan ng pagiging nauugnay sa kanya. Panloob niyang kinuha ito bilang isang personal na pag-atake laban sa kanya. Sa hinaharap, malungkot ang Great Force OceanX Commerce sa araw na pinili nilang guluhin siya at ang kanyang pamilya. Sa kabilang kwarto, nais ni David na maging malinis tungkol sa ginawa niya sa kanyang pamilya, ngunit wala siyang lakas ng loob na harapin sila. Hindi lamang 500 milyon ang kanyang ninakaw kay Thea, ngunit humiram din siya ng isa pang 800 dolyar sa isang loan shark at nawala ang lahat. Hindi niya posibleng sabihin sa kanila. Tahimik na lumipas ang gabi. Kinabukasan. Bago magmadaling araw, tulog pa rin si James nang may tumawag sa kanyang pagtulog. Sa pagkalito, hinawakan niya ang telepono sa tabi ng kama at tinanggihan ang tawag. Maya-maya, nagring ulit ang phone. Binuksan ni James ang kanyang mga mata, gamulong sa kama, at bumangon. Kinuha niya ang phone na inilagay sa bedside table at nalaman na ito ay isang tawag mula sa isang lungsod sa Southern Plains. Mabilis niyang pinindot ang answer button. Black Dragon, kung gusto mong iligtas ang Black Shadow, pumunta ka sa Southern Plains bago magdilim. Kung hindi, ang babalikan mo lang ay ang kanyang walang buhay na bangkay, isang monotonous na boses ang nagsalita sa telepono. Agad na nawala ang lahat ng bakas ni James sa kanyang antok. Sino ka? Beep.
Beep, beep. Ibinaba na ng kabilang partido ang tawag. Mabilis na tinawagan ni James si Henry. Paumanhin, ang numero ng telepono na iyong nadial ay kasalukuyang hindi magagamit. Nakapatay ang telepono ni Henry at hindi makontak. Naramdaman agad ni James na may nangyari kay Henry. Gayunpaman, ang Southern Plains ang kanyang base camp. Ang hukbo ng Black Dragon ng milyon-milyong sundalo ay naroon. Si Henry ang kanyang pinagkakatiwalaan at may karapatang magpakilos ng hukbo. Paanong may mangyari kay Henry sa kanyang teritoryo? Anong problema, honey? Gamulong-gulong si Thea at nahihiyang bumangon. Napasulyap siya kay James, na nakaupo na may nakakatakot na ekspresyon sa gilid ng kama. Nawala ang malungkot na ekspresyon sa mukha ni James. Lumingon siya at nakangiting sinabi, wala lang. Nakatanggap ako ng tawag mula sa kumpanya. Kailangan nila akong pumunta sa isang business trip ngayon. Natatakot akong mag-abroad sandali, darling. Okay. Madaling tinanggap ni Thea ang kanyang paliwanag. All the best. Mayroon ka bang sapat na pera? Maglilipat ako ng pera sa iyo. Kakailanganin mo ng pera para sa pagkain, tuluyan, at transportasyon sa ibang bansa. Wala ako doon sa bakasyon. I'll be there for business, and the company will reimburse me. Mahinahong ngiti ni James. Mas mabuting huwag kang magulo sa ibang bansa at bumalik na may dalang kakaibang sakit, babala ni Thea sa kanya. Siyempre, hindi ko gagawin. Awkward na sagot ni James. Tumayo siya, naglakad patungo sa aparador, at binuksan iyon. Matagal na hinanap ni James ngunit hindi niya makita ang bagay na itinago niya sa aparador. Lumingon siya at nagtanong, darling, nakita mo na ba ang wire ko na gawa sa silver needles sa closet? Bumangon na si Thea sa kama. Saglit siyang nataranto ngunit may naalala siya bigla. Itinuro niya ang balkonahe at sinabing, mukhang malakas talaga ang alambre, kaya naisipan kong gamitin ito sa paglalaba. Nasa labas ito sa balcony.